Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 161 Kabanata 160 Card Face, ika-4 na update. Kung si Master Akun, hatiin natin ang account 10 hanggang 9. Sa katunayan, alam din ni Zhang Zuoxian na malaki ang kita ng mga espiritu. Kung ikukumpara sa mga maputik na orihinal niyang ibinebenta, ang alak ay higit sa 10 beses na mas mahal, at siya ay sakam sa katanyagan kaysa sa kapalaran. Tsaka kahit ika-10 lang ang kinuha niya, malaking halaga pa rin iyon. Nitong mga nakaraang araw, pinag-isipan niyang mabuti. Sa mga gawaan ng alak sa Jingzhou City na halos kasing laki niya, alin ang walang background? Siya lang ang nagmula sa simula at walang pinanggalingan, kaya madali siyang binalak ng isang prinsipeng Jin na walang tunay na kapangyarihan. Kung mayroon siyang background tulad ng iba, paano maglalakas loob si Xu Jinping na ay bully siya ng ganito? Bagamat malakas na ang alak at hilig na niyang maging royal business, alam na niya na ang lahat ng ito ay dahil sa gwapong binata na nasa harapan niya. At si Jingzi ay napakaangkop na maging kanyang background. Hanggat pumayag siya, kikita siya ng malaking pera, at ang kanyang Zhangja Winery ang sisikat, at hindi na niya kailangang mag-alala na magulo. Ito ay isang bagay na pumapatay ng 3 ibon gamit ang isang bato, at mahirap para kay Zhang Zuoxian na mag-isip ng dahilan para tumanggi. Ngunit muling umiling si Jingzi. Natigilan si Zhang Zuoxian saglit, nag-iisip, baka kulang pa ito. Ngunit bago niya maibuka ang kanyang bibig, sinabi muna ni Jingzi, ibinigay mo sa akin ang 70% ng kita. Paano ako magiging napakaliit para sa aking pamangkin? Sobra na. Huminga ng malalim si Zhang Zuoxian, at saka nakangiting sinabi, hindi gaano. Hindi gaano. Nanggaling ka sa sarili mong mga kamay at naisip mo kung paano ito ibebenta. Pagpapala ng tiyuhin na makakuha ng 10% nito. Ngunit hindi sumang-ayon si Jingzi at sinabi sa hindi mapag-aalinlangan ng tono, Tito, hatiin natin ito sa 50 hanggang 50. Kung hindi ka pumayag, hindi ako mamumuhunan dito. Tumingin si Zhang Zuo kay Jingzi saglit, nag-iisip kung kailan naging alalahanin ang pagnanais na kumita ng mas kaunting pera. Sa wakas humagalpak ng tawa. Kung ganoon, hatiin natin ito sa 50 hanggang 50. Paglabas ng bahay ni Jingzi, mukhang medyo nag-aalala si Zhang Zuoxian. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Mrs. Zhang. Master, anong problema? Inabot niya sa kanya ang isang basang tuwalya at pinunasan ang kanyang mukha, at patuloy na nagtanong si Mrs. Zhang, posible bang hindi siya pumayag? Ang mga Zhang at ang kanyang asawa ay napag-usapan ng maaga ang bagay ngayong gabi. Umiling si Zhang Zuoxian, pumayag ako. Bakit parang malungkot ka pa rin pagkatapos mong pumayag? Medyo naguguluhan na tanong ni Mrs. Zhang. Kaya, ipinahayag ni Zhang Zuoxian ang kanyang iniisip. Pagkatapos marinig ito, tumingin sa kanya si Ginang. Zhang at sinabing, ano ang dapat ipag-alala? Kung talagang ginawa niya ito para sa ating Xiaoyu, dapat maging masaya siya. Si Ginang. Zhang ay palaging optimistiko. Jingzi, kung ayon sa sinabi ni Zhang Zuoxian, si Jingzi ay interesado kay Zhang Xiaoyu at handang sumuko ng ganito. Kung talagang magsasama silang dalawa, iyon ang pinakagusto niyang makita. Umiling si Zhang Zuoxian at bumantong hininga, mabuti sana kung ordinaryong tao lang siya, ngunit siya lalo na ang paggawa ng matapang na alak, napakahusay niyang magsulat ng mga tula, at kumpiyansa pa rin siya na mananalo siya sa Mid-Autumn Festival bukas ng gabi. Ang unang lugar sa kompetisyon ng tula. Hindi mo ba narinig na ang ikatlong prinsipe ng Nanchi ay lalahok din sa Mid-Autumn Poetry Competition? Kung mananalo siya sa unang pwesto sa patimpalak ng tula, ikakasal si Prinsesa Mo Chen kay Nanchi, ngunit si A Kun ang nanalo sa unang pwesto. Hindi ba ikakasal si Prinsesa Mo Chen kay A Kun? Hindi imposible. Pakiramdam ni Zhang Zuoxian ay wala ng iba dahil napakabuti ng kanyang magiging manugang. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsusuri, si A Kun ay dapat magmukhang magaling, mahusay magsalita, at magkaroon ng magandang tula. Hanggat siya ay nanalo sa unang pwesto sa Poetry Society, hindi lang niya magagawang talunin ang ikatlong prinsipe ng Southern Shi, ngunit ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya upang maging opisyal sa korte. Normal lang na mapabura ni Prinsesa Mo Chen. Sa pagkakataong ito, si Ginang. Zhang ay nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit ito ay wala. Wala. Muntik nang sumigaw si Zhang Zuoxian, kung ganoon, si Xiaoyu ay wala kahit isang babae. Hindi ko kaya, maaari lang akong maging isang babae. Noong una, ayaw lang nilang maging asawa ni Xu Jinping, kaya tumanggi ang pamilya Zhang sa halaga ng pagbebenta ng gawaan ng alak. Ngayon ay nahaharap sa problemang ito, paano papayag si Zhang Zuoxian? Pero sinong mag-aakala na walang pakialam si Mrs. Zhang, ano ang silbi? Para sa isang lalaking kasing kakayahan ni A Kun, hindi masamang ideya na maging kwarto niya sa labas. At kami, si Xiaoyu, ay matagal na siyang kilala, para maging malaki kami sa silid sa labas. Hindi rin masama.
Nakatitig sa kanyang asawa, si Zhang Zuoxian ay hindi nakaimik, at pagkatapos ay nagtanong ng mahabang panahon, hindi yun ang sinabi ng asawa noong nag-propose si Prince Jin ng kasal. Ngumisi si Ginang. Zhang, tungkol kay Jin. Napakapangit ni Prinsipe Wang, paano siya magiging kasing ganda ni Kun? Kung maganda ka pala, magagawa mo talaga ang lahat ng gusto mo. Matapos isipin muli ang kanyang malaking mukha, nalungkot si Zhang Zuoxian mag-isa. Ang susunod na araw ay ika-15 ng Agosto. Dahil nagkaroon ng mabangis na labanan na tumagal ng hindi kilalang haba sa gabi, nauna nang napagkasunduan ni Jingzi si Zhang Zuoxian na ay recharge niya ang kanyang mga baterya, kaya humiga siya at natulog hanggang tanghali. Pagbukas niya ng pinto at paglabas ay naramdaman niya ang malakas na kapaligiran ng kasiyahan. Sa oras na ito, sa Zhang family courtyard, ang mga makukulay na mural na nagdarasal para sa muling pagsasama-sama ng pamilya tulad ng mga bulaklak at kabilugan ng buwan, ay nakapaskil sa mga panlabas na dingding ng mga silid ng pakpak, mga platapormang bato, at mga pintuan, na agad na nagdagdag ng maraming sigla sa orihinal na madilim at nakakainip na patio. Nagsuot din sina Zhang Xiaoyu at Mrs. Zhang ng matingkad na bagong damit, at maging si Han Han ay nagsuot ng disenteng bagong robe, na parang aso. Nang makitang bumangon si Jingzi, ngumiti si Mrs. Zhang at tinanggap siya sa silid. May iba't ibang klase ng sweet-scented osmundas cake sa mesa. Ayon sa mga patakaran, dapat nating kainin ito sa gabi, ngunit alam kong pupunta ka sa Mid-Autumn Poetry Festival ngayong gabi, kaya kumain ito ng maaga. Ang pagkain ng osmundas cake sa Mid-Autumn Night ay itinuturing na isang kaugalian dito, ngunit bahagyang nagulat si Jingzi sa, ikaw, na sinabi ni Mrs. Zhang. Tumingin kay Zhang Xiaoyu sa tabi niya. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Zhang Xiaoyu at ibinaba niya ang kanyang ulo. Agad na sinabi ni Mrs. Zhang, si Xiaoyu ay mahilig sa tula mula pa noong siya ay bata, ngunit nakakalungkot na wala siyang pagkakataong lumahok sa iba't ibang mga pagtitipon ng tula tuwing karaniwang araw. Sa pagkakataong ito, sa tulong ni A-kun, pumunta tayo sa Mid-Autumn Poetry Fair para buksan ang iyong mga mata. Nakinig si Jingzi. Ngumiti at tumango. Ito ay isang masiglang araw, dapat lumabas si Xiaoyu at magsaya. Pagkatapos ay itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay napuno ng liwanag. Pagkatapos kumain, pumunta si Jingzi sa bodega upang tingnan muli ang mga espiritu. Iniisip pa rin niya. Mabuting ibenta ang mga espiritu sa maharlikang pamilya, ngunit hindi magandang ibenta na lamang ang mga ito sa maharlikang pamilya. Dapat siyang makahanap ng pagkakataong makausap si Andy. Sa hapon, tinawag ni Mrs. Zhang si Jingzi sa silid. Nasa loob din si Zhang Xiaoyu at inipit siya sa harap ng dressing table. Nagulat si Jingzi nang makita niya ito, hindi ako babae, bakit kailangan kong mag-makeup? Nakangiting paliwanag ni Mrs. Zhang, maraming tao ang dumadalo sa pulong ng tula sa gabi, kasama na ang kanyang kamahalan at ang prinsesa. Hindi ka maaaring maging casual. Si Auntie na ang bahala sa iyong buhok. Lumalabas na hindi ito makeup, at nakahinga ng maluwag si Jingzi. Pagkatapos ay sinukli niya ang kanyang buhok na parang matanda at nagsuot ng bagong gwapong damit. Tumingin si Jingzi sa salamin at nasiyahan siya. Sumapit na ang gabi at handa na kaming umalis. Ang organizer ng poetry meeting ay ang Waxian Garden, na hindi kalayuan sa bahay ni Zhang. Maaari ka lang maglakad doon, ngunit pinilit ni Jingzi na sumakay ng karwahe. Batang pinuno ng nayon, hindi ba palagi kang lumalakad doon? Pinandilatan siya ni Jingzi, ako ang pinakagwapong lalaki sa pagdiriwang ng tula ngayong gabi, kaya ang hitsura mo ay hindi dapat masyadong sira. Tumingin siya sa harap at mahinahong sinabi. Tinatawag itong card. Kabanata 162 isang sorpresa para sa iyo, unang update. Bakit ang tagal mo? Hiniling ni Jingzi kay Han Han na lumabas at umarkila ng karwahe. Pakiramdam niya ay naghintay siya ng isang siglo bago bumalik si Han Han dala ang karwahe. Batang pinuno ng nayon, maraming tao sa labas. Kalokohan, Mid-Autumn Festival ito, kakaiba na walang masyadong tao. Tumigil si Jingzi sa pagsasalita sa kanya ng walang kaparirikon at tinawag si Zhang Xiaoyu para sumakay sa kotse. Si Han Han ay nakatayo sa labas, at ang kanyang mga salita ay naputol ni Jingzi. Sa katunayan, gusto niyang ipaalala sa kanya na napakaraming tao sa kalye at ang paglalakbay sa pamamagitan ng karwahe ay hindi isang matalinong hakbang. Gusto niyang ibuka ang kanyang bibig ng ilang beses, ngunit nang makita niya ang nasasabik na hitsura ni Jingzi at naisip na maaari niyang hulaan ang mga bagay tulad ng isang Diyos sa bawat oras, naisip niya na hindi niya maintindihan ang iniisip ng batang punong nayon. Isang layer lang ang nakita niya. Tiyak na nakakita ka ng maraming mga layer. Gusto niyang magsalita pero tumigil siya kaya tumahimik siya at nagmaneho palabas. Nakatingin mula sa eskinita sa kahabaan ng Zhangjiang Street, ang buong eskinita ay kumakalat sa malayo sa larangan ng paningin, na umaabot sa pangunahing kalye sa di kalayuan. Ang buong lungsod ng Jingzhou ay isang buhay na tanawin ng hanay sa hanay ng mga maliliwanag na ilaw. Kung makakahanap ka ng isang mataas na lugar upang tumingin sa ibaba sa oras na ito,
ang sinaunang maluwalhating eksena sa gabi ay tiyak na magkakaroon ng isang espesyal na lasa. Nakakalungkot lang na hindi na-appreciate ni Jingzi, na nakaupo sa karwahe, ngayon. Unti-unting nagdilim ang langit, at hindi pa umabot sa tugatog ang abala sa lungsod ng Jingzhou. Lumabas ang karwahe sa bahay ni Zhang at dumaan sa mga lane na kakaunti ang mga tao. Pagdating sa pangunahing kalye ng lungsod, dahan-daang bumagal ang takbo. Bumaba ka na. Sa daan, hindi mabilang na maliwanag at buhay na mga ilaw ang umindayog sa labas ng karwahe. Maging ang karaniwang tahimik na mga gilid na kalye ay napakasigla sa oras na ito. Ang mga tindahan at nagtitinda sa magkabilang panig ng pangunahing kalye ng lungsod ay hindi nagtipid sa pagtitinda. Binuksan nila ang mga kurtina at tumingin sa labas. Walang ibang makita maliban sa mga umaalon na ulo ng mga tao. Ilang saglit pa lamang matapos makapasok sa pangunahing lansangan ng lungsod, tila naipit sa kumunoy ang karwahe at nahihirapang sumulong. Hindi katakataka na sa Moon Viewing Night ng Mid-Autumn Festival, ang Jingzhou City ay may malaking populasyon. Sa oras na ito, pagkatapos ng hapunan, ang mga tao ay lumabas upang tamasahin ang buwan, makipagkwentuhan at makilahok sa napakaraming tao sa club ng tula na mahirap maglakad, pabayaan ang isang karwahe. Ngunit ang iba ay malinaw na may karanasan. Maliban sa karwahe ni Jingzi, walang ibang karwahe sa kalye. Kapag dumaan ang mga naglalakad sa karwahe, ibabalik nila ang kanilang mga ulo at titingin sa loob, na may panunukso at paghamak sa kanilang mga mata. Tila sinasabi, saan nanggaling ang lokong ito? Hindi ba nakakatawa ang utak mo? Nang makita ang lahat na nananatili sa harap ng karwahe ng ilang sandali, nakatingin kay Jingzi, biglang natauhan si Hanhan, lumingon siya at nagsabi, batang pinuno ng nayon, ito ba ang card na sinasabi mo? Ito ay talagang napakakahanga-hanga upang bigyang pansin ang lahat. May mga card. Lumabas ka. Bumaba pa rin sina Jingzi at Zhang Xiaoyu sa sasakyan, kung hindi ay hindi siya makagalaw sa takot na maharangan siya sa kalye hanggang sa matapos ang pulong ng tula. Para naman kay Hanhan, nakita ni Jingzi na siya ay naging mas matalino at mas matalino kamakailan, kaya sinimulan niya itong panunukso. Bilang gantimpala, hinayaan niya itong manatili mag-isa sa karwahe upang tingnan ang malaking buwan. Napakaraming tao sa kalye. Para maiwasan si Zhang Xiaoyu na maipit sa karamihan at mapakinabangan, pinrotektahan siya ni Jingzi na parang isang ginoo, at sa wakas ay nakarating sa labas ng Waxian Garden. Namula ang mga pisngi ni Zhang Xiaoyu at nakayuko ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Jingzi. Tiyak na naantig ka sa aking maluwalhati at matuwid na imahe, tama ba? Sa labas ng Waxian Garden, mas maganda ang sitwasyon kaysa sa kalye. Walang masikip na eksena, ngunit napakaayos ng pila na naghihintay na makapasok. Karamihan sa mga ito ay mga iskolar na magkakilala, maayos ang pananamit at estilo. Pag-usapan ang tungkol sa pera. Si Jingzi ay hindi kabilang sa bilog na ito at natural na walang kakilala, ngunit nakakita siya ng isang kakilala na nakatayo sa isang sulok na hindi mahalata, abala sa trabaho. Ang oras na ito ng taon ay ang pinakaabalang araw ni Wu Yong. Bilang prefect ng Jingzhou, hindi lang niya kailangang pangunahan ang mga tao na mapanatili ang batas at kaayusan sa mga lansangan at maiwasan ang mga masasamang insidente tulad ng pambubugbog, pananalasa, pagnanakaw, at stampedes, kundi panatilihin din ang kaayusan sa labas ng Waxian Garden. Pagkatapos ng lahat, ang bilang ng mga iskolar na maaaring tanggapin ng Waxian Garden ay limitado, at napakaraming mga iskolar sa Jingzhou City. Karamihan sa mga iskolar na hindi makapasok sa hardin ay nagtitipon sa labas, naghihintay na marinig ang mga tulan na lumalabas sa hardin. Kapag maraming iskolar ang nagtitipon, marunong silang magchismis, at mahilig din silang uminom at magsulat ng mga tula. Maaari kang uminom ng marami, ngunit malalasing kapag katapos uminom ng kaunti, at magdudulot ka ng gulo kapag ikaw ay lasing, na makakasama sa bansa. Kaya't sa pagkakataong ito ay pinakilos ni Wu Yong ang lahat ng opisyal sa gobyerno na pumunta sa tungkulin, para lamang matakot sa anumang aksidente. Kalokohang palabas ng tula, dapat kanselahin kung gusto niya itong makita. Puro kalokohan ng mga mahuhusay at magaganda na sumali sa Poetry Festival. Siyempre, siya lang ang naglakas loob na isipin ito. Pagkatapos ng lahat, si Emperor An ang namamahala sa Waxian Garden sa oras na ito, at si Emperor An ang pinakamalaking pinuno ng mga mahuhusay na lalaki at dilag na ito. Maaaring ito ang dahilan kung bakit niya sinusundan si Sumoo. Kung siya ay makaakyat sa trono ng Diyos, ang mga iskolar na ito ay tiyak na hindi magiging kasing unlad ngayon. Prefect Wu, busy ka ba? Lumapit si Jingzi kasama si Zhang Xiaoyu, at ang mga tao sa paligid niya ay abala sa pagpasok. Ang hardin ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga bundok, at walang pumapansin sa kanila. Si Mr. A. Kun pala. Lumingon si Wu Yong at nakita si Jingzi. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, ngunit sa huli ay hindi niya magawang tumawa. Para sa isang lalaki na nangikil ng 2,000 tael ng pilak mula sa kanya, ito ay itinuturing na isang magandang pag-uugali para sa kanya na huwag tumalon at pag-alitan ang kanyang ina. Tunay ngang napakabisi ngayon.
Napakaraming tao ang pumupunta at pupunta, kaya natatakot ako na magdudulot ito ng gulo. Mr. A. Kun, malapit nang magsimula ang pulong ng tula. Bakit hindi ka agad pumunta sa Waxian Garden para maging pamilyar sa pamilyar na kapaligiran? Si Wuyong ay halatang tamad na makipagtalo kay Jingzi, at nakalaan. Palayasin ang mga tao. Damn it, hindi ka pa nakakapunta sa Waxian Yuan dati. Pamilyar ka rin sa kapaligiran at sa balat ng ahas. Ang pangunahing dahilan kung bakit pumunta si Jingzi para makipag-chat sa kanya ay dahil papadalhan siya nito para kumuha ng lunchbox mamaya. Hindi niya nakayanan, kaya nagpasya siyang imbitahan siya sa hardin para makita ng sarili niyang mga mata kung paano niya siya binastos. Prefect Wu, ang superior, it's a labor of love, a labor of love, ikaw ay isang mahistrado, maaari mo na lang ipaubaya ang ganitong uri ng security inspection sa mga pulis, hindi mo na kailangang gawin ito sa iyong sarili. Kinagat ni Wuyong ang kanyang mga labi at walang sinabi. Tumayo lang ang labor at management dito at magpakitang gilas. Makatuwiran kung susuriin ito ng isang pinuno. Sino sa iyong mga mata ang nakakakita na ako mismo ang gumagawa nito? Wu Jifuo, ang Mid-Autumn Poetry Festival ay napakalaking kaganapan, hindi ba't nakakalungkot na makaligtaan ito? Sumama ka sa akin, maaari kitang bigyan ng sorpresa mamaya. Hindi alam ni Wuyong kung ano ang sorpresa na sinasabi ni Jingzi. Siyempre, ayaw niyang malaman. Sa kanyang opinyon, ang hindi pagiging katabi niya ay higit na isang sorpresa kaysa sa anupaman. Master Akon, naiintindihan ko ang iyong kabaitan, ngunit maaari kang makapasok sa Mid-Autumn Poetry Festival na ito, ngunit hindi ko magagawa. Nang makita ang nalilitong mukha ni Jingzi, naisip ni Wuyong na siya ay isang tagalabas na hindi alam ang mga patakaran. Kaya pinaliwanag ko sa kanya. 3 lang pala ang klase ng tao na pwedeng sumama sa Mid-Autumn Poetry Recital ngayon. Ang isa ay ang mga miyembro ng maharlikang pamilya o ang mga naimbitahan ng mga miyembro ng maharlikang pamilya. Ang isa ay ang mga tagapaglingkod ng Waxian Yuan. Siyempre, hindi sila nakikilahok sa pagbigkas ng tula, ngunit nagsisilbi ito sa mga taong nakikilahok sa mga pagtitipon ng tula. Ang huli ay para sa mga mambabasa. Chapter 163 Zhou Shiren, nandito ka ba? Ikalawang update. Si Wu Jifuo ay isang marangal na opisyal sa ikalimang ranggo, at binabantayan din niya ang kaligtasan sa loob at labas ng Waxian Garden. Hindi ba siya makapasok? Ngumisi si Wuyong, huwag mo akong tawaging opisyal ng ikalimang ranggo, kahit na isang opisyal na unang ranggo. Kung narito ka, hindi ka makapasok nang walang imbitasyon ng iyong kamahalan. Pagkatapos ay itinuro niya ang loob at sinabing, Master Akon, huwag kang malito. Pinapanatili ko lang ang kaayusan sa labas ng hardin. Kung ano ang nangyayari sa loob ng hardin, kung gayon. Ito ay gawain ng mga gwardya. Laking gulat ni Jingzi nang marinig niya ang paliwanag na ito, sa pag-aakalang ang pulong ng tula na ito ay medyo formal. Ito ay karaniwang pinipigilan ng ilang sari-sari at walang katuturang mga tao na lumabas sa pulong ng tula, lalo na ang ilang mayaman at opisyal na mga anak na gustong samantalahin ang pulong ng tula upang magpakitang gilas at walang pagkakataon. Siyempre, hindi nila kayang magpanggap na naruroon si Emperor An. Sa pagtingin sa pulutong ng mga iskolar sa labas, nagtatakang nagtanong si Jingzi, napakaraming iskolar. Bagamat malaki ang Waxian Garden, imposibleng makapasok silang lahat, di ba? Posible bang mayroong first come, first served basis? Kung ganun, ang bilis niyang dumating gabi na, makapasok ka pa ba? Umiling si Wuyong, itinuro ang pila na dahan-daang pumapasok sa labas ng gate ng Waxian Garden, at ipinaliwanag, hindi lahat ng iskolar ay maaaring makapasok sa Waxian Garden. Ang sino mang gustong pumasok ay kailangang gumawa ng kanta. Ipapalabas lang ang mga tula na isinulat ko sa loob ng 1 taon kung maaaprubahan ng mga bachelor sa pinto. Maingat na tiningnan ni Jingzi ang pinto at nalaman na ang mabagal na prosesyon ay hindi lamang umuusad. Maraming tao ang pumunta sa pinto at nanatili saglit. Umiling siya at umatras. Come to think of it, siguradong bagsak sa review ang mga tula nila. Ang mga iskolar na pumapasok sa hardin ay matatawag ng mga mahuhusay na tao. Master Akon, huwag kang mag-alala. Nabalitaan ko na kahit ang kanyang kamahalan ay pinahahalagahan ang iyong tula ng tubig sa bukal. Siguradong makapasok ka. Nakita ni Wuyong na nakasimangot si Jingzi, naisip ni Wuyong na nag-aalala siya tungkol dito at nagmamadaling, pinaginhawa siya para mabilis siyang makapasok. Ituro ang layo mula sa iyong sarili. Napakakumbabang tumanggaw si Jingzi, ang iniisip ko ay kapareho ng iniisip ni Magistrate Wu. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, gusto bang pumasok ni Magistrate Wu? Ang ama ni Wuyong ay ang ministro ng Ministry ng Digmaan. Walang gaanong iskolar sa pamilya. Siya mismo at mas mababa ang tingin ko sa mga scholars, kaya natural ayoko pumasok. Ngunit hindi niya ito masabi sa harap ni Jingzi, kaya sinabi niya, paano kung gusto mong pumasok? Hindi ka pa rin makakapasok. Prefect Wu, papasukin kita. Kinagat ni Wuyong ang kanyang mga labi at walang sinabi. Ano, hindi naniniwala si Magistrate Wu? Naniniwala ka ba na mapapasok ko si Magistrate Wu mamaya? Haha. Sa tingin mo ba ay naging lawless ka na pagkatapos magsulat ng ilang tula? Katawa-tawa.
Sinulyapan siya ni Jingzi at sinabing may kalahating ngiti, Prefect Wu, magkita tayo mamaya sa hardin. Follow. Pagkatapos sabihin iyon, inakay ni Jingzi si Zhang Xiaoyu patungo sa pintuan. Dahil mahaba ang pila sa kanyang harapan, hindi makalundag si Jingzi sa pila, kaya kailangan niyang pumila sa likod. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na hindi lahat ay kailangang pumila. Ang ilang mga tao ay direktang naglakad mula sa gilid. Halatang kilala ng dalawang batang bachelor sa pinto ang mga taong ito, kaya't ngumiti sila sa kanila. Lalo na nang makita niya si Chen Jianan na nagmamayabang sa pintuan at ang dalawang bachelor na nagsasabi pa rin ng mga papuri, nagpa siya si Jingzi at hinayla si Zhang Xiaoyu patungo sa pinto. Sir, hindi ba kailangan mong maghintay sa pila? Bahagyang namula si Zhang Xiaoyu habang hawak ni Jingzi ang kanyang maliit na kamay, ngunit hindi niya nakayanan na humiwalay, kaya sinubukan niyang magsalita tungkol dito. Yung mga hindi sikat lang ang pumipila. Yung mga sikat na katulad ko pwede na lang pumasok. May kumpiyansa na sabi ni Jingzi. Nang malapit na siya sa pintuan, nadatnan niyang nagkukumpulan ng mga iskolar sa loob, tinuturo siya sa pintuan, na may mga nasasabik na ekspresyon. Halika, halika na. Huwag magsiksikan, tingnan ko rin. Huwag kang mag-alala, lahat tayo ay may bahagi, tingnan ko muna. Bahagyang nagulat si Jingzi sa una, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Tila dahil sa kanyang mga tula ng tubig sa bukal at mga tula sa Chinkyo, sikat pa rin siya sa Jingzhou City. Sa sandaling lumitaw siya, hinanap siya ng napakaraming tao. Nang makita ang napakaraming tao na biglang sumulpat sa kanilang harapan, si Zhang Xiaoyu ay nagtago sa likod niya sa takot at bamulong. Young Master, huwag kang matakot. Sila ay mga iskolar lamang na nakarinig tungkol sa aking tula at nagpunta rito upang hanggan ito. Itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo at mahinahong sinabi. Napakagaling ni Young Master. Ang mga mata ni Zhang Xiaoyu ay puno ng mga bituin. Mabilis na ikanaway ni Jingzi ang kanyang mga kamay, napakahinhin, ngunit may kaunting panghihinayang sa kanyang puso. Kung narito si Han, tiyak na ipakikita niya kung ano ang card face. Ganon ganyan lang. Pagkatapos ay nakita niyang pati ang dalawang bachelor sa pinto ay tumigil sa pag-check at naglakad patungo sa kanya. Worry, ganun ba talaga kaganda ang fame ko? Pagkatapos ayusin ang kanyang damit, humakbang pasulong si Jingzi, dumiretso sa Shishiren at sinabing, Ako. Umalis ka sa daan. Sumunod, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Iniunat ng dalawang bachelor ang kanilang mga kamay upang hilahin siya palayo ng medyo bastos, at pagkatapos ay tumingin sa likod ni Jingzi nang nakangiti. Si Jingzi ay natigilan, pagkatapos ay nagalit, pagkatapos ay tumingin kay Zhang Xiaoyu, at sa wakas ay nakaramdam muli ng hiya. Tungkol saan ang lahat ng ito? Buti na lang at makapal ang balat niya at hindi masyadong nahihiya. Lumingon din siya para tingnan ito. Nang makita niya ito, hindi na siya makaiwas ng tingin. Naglalakad sa tapat ang isang bata at magandang babae. Tahimik siyang naglakad pasulong, ngunit tila nagbubuga ng nakakasilaw na liwanag ang kanyang katawan. Nakasuot siya ng light blue na waist cinching skirt at manipis na belo ng snow white emerald water. Ang isang guwang na gintong hairpin ay ipinasok ng paila sa bond sa kanyang ulo, na may tuldok na lila na jade, at ang mga tassel ay winisikan sa asul na seda. Ang kanyang mukha ay parang buwan ng Mid-Autumn Festival, ang kanyang kulay ay parang mga bulaklak ng bukang liwayway ng tagsibol, ang kanyang mga templo ay parang mga hiwa ng kutsilyo, ang kanyang mga kilay ay parang mga pintura ng tinta, ang kanyang mga mata ay parang mga alon ng taglagas, ang kanyang mga kalamnan ay parang gulaman, at ang kanyang aura ay parang orchid. Sa sandaling lumitaw siya, ang paligid ay ganap na walang kulay. Minsang ipinagmalaki ni Jingzi na siya ang pinakamagandang babae sa pulong ng tula ngayon, kaya ang babaeng nasa harap niya ay dapat ang pinakamagandang babae, tama ba? Maging ito ay ang mga mahuhusay na tao sa Waxian Garden o ang mga iskolar sa labas ng hardin, lahat sila ay tumigil sa pag-uusap sa oras na ito at tinitigan ang babaeng ito ng matalim. Mukhang sanay na ang babae sa mga ganitong engranding eksena, at hindi na nagulat sa eksenang nasa harapan niya. Si Anran ay mukhang kalmado, lumalakad ng mabagal, at umuusad ng nakataas ang ulo. Tulad ng iba, ang mga mata ni Jingzi ay medyo mapurol, ngunit hindi ito dahil sa kanyang kagandahan. Kung ikukumpara sa hitsura, maging ito ay Luli, Liu Jinghong, o Sumochen, si Chinkyu ay kasing ganda niya, ngunit ang kanyang ugali ay mas mature. Ang katamaran ni Jingzi ay naglalaman ng kaunting kalungkutan at pagkagusot, na parang mula sa ibang mundo, dahil nahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng magandang babaeng ito. Bukod sa kanyang pangalawang kapatid na babae na si Zhu Xining, walang ibang babae na maaaring magkaroon ng ganoong hitsura at pumunta para lumahok sa Mid-Autumn Poetry Festival. Ang dalawang bachelor na hinayla papalayo kay Jingzi ay nakaharap na ngayon sa kanya na parang mga asong kamakawag ng kanilang mga buntot, na may mga nakamamanghang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Umalis ka sa daan, umalis ka sa daan. Zhu Shiren, nandito ka ba? Chapter 164 pero ikaw, bakit? Ikatlong update. Bahagyang tumanggo si Zhu Xining, at pagkatapos ay nagtanong, maraming tao ngayon. Salamat sa iyong pagsusumikap. Walang mahirap na trabaho, walang mahirap na trabaho.
Hindi inaasahan ng dalawa na sasalubungin din sila ng aloof na si Zhou Shiren. Medyo na-flatter ako saglit at nag-aalangan na sabi. Pagkatapos, sumagot ang isa sa kanila, nagbabasa lang kami ng ilang tula sa pintuan. Gaano ba kahirap? Natatakot akong mag-review pa si Zhou Shiren ng mga tula ngayon. Napakahirap talaga. Tama. Bilang karagdagan, ang isang tao ay mabilis na sumang-ayon, na medyo naiinis, iniisip na siya ay isang hakbang na huli na, at ang kanyang mga kasamahan ay inalis ang pagkakataon na makausap si Zhou Shiren. Tumango si Zhou Shining, nang walang anumang intensyon na makipagpalitan ng mga pagbati. Itinaas niya ang kanyang mga paa at nagpatuloy sa pagsulong. Pagkakita nito, nagmamadaling umalis ang dalawang bachelor. Ngunit ilang hakbang lang ang ginawa niya bago siya huminto. Dahil may nakatayo sa kanyang harapan na humaharang sa kanyang dinadaanan. Hindi nagsalita si Zhou Shining, ngunit sumimangot at itinaas ang kanyang mga mata upang makita kung sino iyon, ngunit nang makita niya si Jingzi, bigla siyang natigilan. Lalo na nang makita ng kanyang mga mata si Jingzi sa himpapawid, ang kanyang puso ay kumirot ng hindi maipaliwanag, at pagkatapos ay lahat ng uri ng hindi maipaliwanag na mga emosyon ay umakyat sa kanyang puso, na nagparamdam sa kanya ng bahagyang pagkatulala. Umindayog ang kanyang katawan, at napahawak siya sa mabangong damo sa tabi niya bago niya tuluyang pinatatag ang kanyang katawan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi, na may higit na pagdududa sa kanyang mga mata. Miss! Hindi pa nakita ni Xiangzi ang kanyang binibini na nawalan ng pag-asa. Kitang-kita niya ang kirot kung saan nakahawak ang braso niya kaya nagmamadali siyang nagtanong. Hoy, sino ka? Ang dalawang bachelor ay nakatayo sa likod ni Zhou Shining. Hindi nila makita ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Inisip na lang nila na nakaharang si Jingzi sa daan at hindi na makamove forward si Zhou Shining. Oo, ano ang ginagawa mo dyan kapag wala kang magawa? Nasaan ang mga haligi ng pagganap? Sa tingin mo ba maaakit mo ang atensyon ni Zhou Shi sa ganitong kagilahil-alas na pamamaraan? Nangangarap. Umalis ka. Huwag mong harangan si Zhou Shi ang daan ng tao. Nang matapos magsalita ang dalawang bachelor, hindi nila nakalimutang humakbang at hilahin muli si Jingzi palayo. Matapos makalayo, muli nilang pinambabol si Zhou Shining. Zhou Shiren, maaari kang pumasok sa hardin. Si Zhou Shining, na bumalik sa katinoan, ay sumulyap kay Jingzi ng may pag-iisip, pagkatapos ay inalalayan ang mabangong halaman at dahan-daang naglakad papunta sa Waxian Garden. Nang makita ito ng mga iskolar at mga mahuhusay na taong nanunood sa kasabikan sa paligid, lahat sila ay nagpalakpakan, huwag mong isipin na kaya mong akitin si Zhou Shiren dahil lang sa ikaw ay maganda. Pumasok si Zhou Shining sa Waxian Garden at tumingin sa likod. Si Jingzi ay matagal nang hinarang ng isang grupo ng mga masigasig na talento. Saan niya kaya siya makikita? Nakahinga siya ng maluwag, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Napansin din ni Xiangzi ang pagiging kakaiba ng dalaga at nagmamadaling nagtanong, Miss, ano ang nangyayari sa iyo? Xiangzi, ang young master na iyon ngayon lang. Nagkita na ba tayo? Umiling si Xiangzi. Sigurado ka. Sigurado ka. Napakagwapo ng young master na iyon, mas maganda kaysa sa ibang young master na nakita ni Xiangji. Kung nakita niya siya noon, kahit isang tingin lang niya, hindi ito makakalimutan ni Xiangji. Nabigyang katwiran si Xiangji. Pagsusuri ni, hindi ko pa nakita. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Nag-iisang bamulong si Zhou Shining, ngunit hindi malinaw na narinig ni Xiangzi. Anong sabi ng ginang? Wala. Umiling si Zhou Shining at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Tara na sa likod bahay dali. Matagal na dapat dumating ang kamahalan. Siguradong naiinip na naghihintay si tatay, di ba? Pagkatapos sabihin iyon, nawala siya sa bulwagan ng Waxian Garden kasama si Xiangzi. Maraming mahuhusay na tao ang tumingin sa kanyang likuran at agad na sumunod sa kanya. Ang malaking bulwagan ay naging walang laman kaagad. Naramdaman ni Jingzi ang lahat ng emosyon na naranasan ni Zhou Shining, at dahil alam niya ng maaga ang pagkakakilanlan ng kabilang partido kaysa kay Zhou Shining, mas mataas ang sensitivity niya kaysa sa kanya. Mula sa sandaling siya ay unang naglakbay sa mundong ito, ang taong sumuporta kay Jingzi sa buong tapang na pagsulong ay ang kanyang pangalawang kapatid na babae na tumalikod sa Jingzhou, at si Zhou Shining kahit na hindi na mamalayan ay naging kanyang paniniwala. Kaya noong araw na iyon sa eskinita, nang magdesisyon siyang pansamantalang hindi makilala ang isa't isa sa manipis na kurtina ng kotse, naramdaman ni Jingzi na parang isang langgam ang kumikiliti sa kanyang puso. Akala niya ay matatag na siya. Ngunit nang si Zhou Shining ay lumitaw sa kanyang harapan na buhay, halos tumawag siya ng second sister, ngunit sa huli ay nilamon niya ito pabalik. Ngayong dumating na ang araw na ito, hindi pa huli ang lahat para magkita tayo sa loob ng ilang oras. Gusto niyang magpakita sa harap ni Zhou Shining sa kanyang pinakamagandang hitsura. Gayunpaman, ang ginawa ng dalawang bachelor na ito ay medyo naiinis siya. Anong ginagawa mo? Naglakad pabalik ang dalawang bachelor at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng mga tulang iniabot ng iskolar sa pintuan. Nang tumangala sila, nakita nila si Jingzi na nakatayo pa rin sa harapan nila na parang isang haligi, na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Siyempre oras na para pumasok sa hardin. Para pumasok sa garden. May sumangot at itinuro ang mahabang pila sa tabi niya, hindi ka ba tumitingin ng husto? Hindi mo nakita ang lahat na nakapila.
Ikaw lang ba ang espesyal? Gusto mong pumasok sa hardin? Pumunta ka sa likod ng pila. Ang unang impresyon ng dalawang bachelor kay Jingzi ay hindi maganda, bakit ang isang matandang lalaki ay napakaganda. Ninakaw niya lahat ng limelight ko sa harap ni Zhou Shiren. Ang mga iskolar na nakapila sa tabi niya ay malamang na may parehong ideya, at lahat sila ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Oo, late ka nang dumating at gusto mo pa ring tumalon sa pila. Sabihin mo, wala akong pakialam sa manliligaw ng iba. Hindi mo ako masusungit. Hoy, paano mo nasabi? Sabihin mo lang na papayag akong manligaw sa akin. Tumingin si Jingzi sa nangungunot na puwitan ng mga iskolar na iyon at dumura, damn it, kahit humingi ka ng tulong, hindi ka makakakuha ng tulong. Nang makitang hindi kumikibo si Jingzi, nagalit ang bachelor, ano ang nangyayari? Hindi maganda ang paningin ko, at hindi gumagana ng maayos ang tenga ko. Hindi mo ba narinig na pinapila ka? Narinig ko. Si Jingzi ay kalmado at mahinahon. Pero bakit nakita ko na may mga taong hindi na kailangang pumila kapag pumasok sila? Tulad ng pumasok ngayon lang. Nang matapos siyang magsalita ay alam na ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Sino pa kaya ito maliban kay Chen Jianen? Haha. Ngumisi ang bachelor, gusto mo bang maging katulad niya? Bakit hindi? Siya si Chen Jianen, isang mahusay na talento. Nakuha niya ang unang lugar sa pambansang pagsusulit, hindi banggitin ang mga tula, kaya syempre hindi niya kailangang maghintay sa pila. Pagkatapos magsalita ng bachelor ay nag-ingay na naman ang mga scholar sa pila. Karamihan sa kanila ay sinusubukan lamang na purihin si Chen Jianen. Napangisi si Jingzi matapos itong marinig, wala siya, bakit ka kumukuha ng litrato? Ibig sabihin kilala mo siya, kaya hindi niya kailangang pumila, pero hindi mo ako kilala, kaya kailangan kong pumila, di ba? Kung pantay-pantay ang pakikitungo nila sa lahat at pumila ang lahat, hindi na gaanong magsasalita si Jingzi, ngunit sa harap niya ay double standards, kailangang harapin sila ni Jingzi. Ikaw ay isang taong may masamang paningin at tainga, at ang iyong utak ay hindi masyadong mahusay, tama. Galit na tumawa ang dalawang bachelor kay Jingzi, ang sinumang makapasok sa hardin ay dapat magkaroon ng ilang tula na magagamit. At narinig na namin ang mga tula ng dakilang iskolar na si Chen, at natugunan na nila ang pamantayan para makapasok sa hardin, kaya diretsyo na namin siyang paalisin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi nang may pang-aalipusta. Pero ikaw, bakit? Kabanata 165 nagsisimula ang pulong ng tula, ika-4 na update. Parang biro, at nang matapos ito, nagtawanan ang lahat. Hindi nagalit si Jingzi, umaasa ako sa aking mga tula. Ang iyong mga tula. Sinulyapan siya ng bachelor, paano ka makakasulat ng mga tula gamit ang iyong utak? Pagkasabi nito ay nagtawanan na naman ang lahat. Kung iniinsulto mo ako ng ganito, mag-ingat ka na hindi ako sasali sa pulong ng tula. Hahaha. Parang narinig na niya ang pinakamalaking biro sa mundo, hindi na napigilan ng bachelor at humagalpak ng tawa. Nakikiusap ako sa iyo na huwag sumali. Taon-taon sa Mid-Autumn Poetry Festival, hindi mabilang na mga iskolar ang nagtitipon sa lungsod ng Jingzhou, hindi lamang ang mga lokal na iskolar sa Jingzhou, kundi pati na rin ang iilan na nagmula sa ibang mga lugar. Ang mga taong ito ay maaring makapasok sa Wakshan upang lumahok, ilang tao ang nasa Mid-Autumn Poetry Club. So one more of him is not more, and one less of him is not more, diretsyong sarkastikong sabi ng bachelor. Okay, ikaw ang nagpal-ayas sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan ni Jingzi si Zhang Xiaoyu at umalis. Lalong naguluhan si Zhang Xiaoyu, nangako ako na pupunta ako sa patimpalak ng tula at makukuha ang unang pwesto, bakit hindi ko ginawa bago ako pumasok? Pupunta. Fair na. Ang bachelor ay hindi natakot sa kanya at patuloy na nanunuya. Okay, kung may magtatanong mamaya kung bakit hindi pumunta si Mr. A. Kun sa pulong ng tula. Itinuro ni Jingzi ang bachelor, sabihin mo lang na pinalayas niya siya. Pagkatapos magsalita, sa puntong ito, nag-walk out talaga si Jingzi. Sandaling natigilan ng dakilang iskolar, at pagkatapos ay bigla siyang natauhan. Kung sasabihin natin na ang pinakasikat na talento sa Jingzhou City ay walang iba kundi si Song Jimao, ang anak ng Song University Scholar, at sa ibaba ni Song Jimao, naroon si Chen Jianen, ang Yongzhou talent na ngayon lang nila niligawan. Pero nitong mga nakaraang araw, may isang taong mas sikat sa kanila, at tinalo pa silang dalawa sa isang tula. Ang taong ito ay si A. Kun. Ang Mid-Autumn Poetry Competition na ito, sa madaling salita, ay talagang isang paligsahan sa tula kung saan ang mga talento ng Angguo ay lumalaban sa tatlong prinsipe ng Southern Qi. Kapag natalo sila, hindi lang si Prinsesa Mochen ang magpapakasal kay Nangqi, kundi lahat ng iskolar sa Angguo ay mawawalan ng mukha. Sa korte, inamin ni Song Bian sa kanyang mukha na si Song Jimao ay hindi katugma sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Inilagay ni Emperor An ang lahat ng kanyang pag-asa kay Master A. Kun. Syempre, napakababa ng katayuan ng dalawang bachelor na ito, kung hindi ay hindi sila tatakas. Nabalitaan lang nila ang pagdating para gawin ang ganitong gawain. Bukod dito, ipinatawag din ni Emperor An si Mr. A. Kun mag-isa. Sa makatuwid, ang katayuan ni G. A. Kun sa Mid-Autumn Poetry Festival ngayon ay napakahalaga,
at hindi ito isang bagay na maaaring masaktan ng isang mahusay na iskolar na tulad nila. Nang makitang si Jingzi ay malapit ng sumiksik sa karamihan, ang dalawang bachelor ay nagkatinginan at nagmamadaling lumabas. Young Master A-kun, hindi ka maaaring umalis. Kaming dalawa ay bulag at bulag. Kung ang aming mga salita ay nakakasakit kay Young Master A-kun, sana ay hindi ka magagalit. Sa harap ng napakaraming iskolar, dalawang estudyante sa universidad na iskolar ang personal na nagsagawa ng kapanganakan ng asong dumidila. Kung ikukumpara sa paghagod ng kanilang mga mukha sa lupa, mas binibigyang pansin nila ang kanilang mga opisyal na posisyon, o ang kanilang buhay. Kung ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay dahil si Ji A-kun ay hindi makasali sa pulong ng tula, si Emperor An ang sisisihin. Kahit gaano pa karami ang ulo nila, hindi nila siya mapuputol. Hindi mo ba ako pinaalis? Lumingon si Jingzi at tumingin sa kanila na may kalahating ngiti. Napakabulag namin kaya hindi namin nakikilala si Mr. A-kun. Kung alam namin na siya si Mr. Akon, pinapasok na sana namin siya nang walang sabi-sabi. Sinulyapan ni Jingzi ang dalawang lalaki, iniisip na malinaw na ipinakita sa kanila ang pananakot at takot sa lakas. Wala siyang intensyon na makipag-away sa isang maliit na lalaki, kaya malamig siyang ngumuso at dinala si Zhang Xiaoyu sa Waxian Garden. Ang Waxian Yuan ngayon ay bahagyang naiiba sa huling pagpunta ko rito. May mga maliliit na makukulay na parol na nakasabit kung saan-saan sa gusali, umiindayog sa hangin, ngunit wala masyadong tao sa bulwagan sa mga oras na ito, at tila desyerto. Nagtanong si Jingzi sa isang utusan at nalaman niyang lahat ng mga mahuhusay na taong pumasok ay pumunta sa likod bahay, at ang unang patimpalak ng tula ngayon ay sa kagubatan ng Osmandos sa likod bahay. Ang unang kompetisyon. Maaari ba itong higit sa isang eksena? Gustong magtanong muli ni Jingzi, ngunit halatang abala ang katulong at tumakbo palayo pagkatapos sagutin ang unang tanong. Kaya diretsyong naglakad sina Jingzi at Zhang Xiaoyu sa likod na patio mula sa likod na pinto ng bulwagan. May mga hanay ng mga pavilion sa looban, at ang hardin na bato at umaagos na tubig ay malabo. Sa gitna ng patio ay isang malaking bukas na kagubatan ng Osmandos, na puno ng iba't ibang uri ng mga puno ng Osmandos, kabilang ang Golden Osmandos, Silver Osmandos, Red Osmandos at iba pang iba't ibang uri. Ngayon ay ang gininto ang panahon ng taglagas, na may mga perlas at mga puno, daan-daang bulaklak na namumukadkad, at halimuyak na lumulutang ng milya-milya, nakakapreskong. Sa oras na ito, ang kabilugan ng buwan ay nagniningning ng maliwanag sa kalangitan, at isang malabong puting halo ang bumubuhos, na pinag-uugnay ang iba't ibang uri ng matamis na mabangong Osmandos, na lumilikha ng isang magandang tanawin. Guro, tingnan mo. Si Zhang Xiaoyu ay dumating dito sa unang pagkakataon. Pagtingin sa puno ng Osmandos na may matamis na amoy na puno ng mga gintong bulaklak, na may tuldok-tuldok na mapupulang dahon, biglang bumuti ang kanyang kalooban. Hinayla niya ang isang spike ng sweet-scented Osmandos sa harap niya at sumigaw ng nakangiti. Jingzi. Nang makita ang eksenang ito, medyo nawala sa pag-iisip si Jingzi. Sa malabong alaala ko, may nakatanim na malaking puno ng Osmandos sa lumang bahay sa Jingzhou. Dahil napakabata pa ni Jingzi noong panahong iyon, sa panahon ng gininto ang taglagas, maraming kapatid na babae ang umakyat sa puno at pinagpag ang mga sanga. Tumayo si Jingzi sa ilalim ng puno, ang iyong katawan ay matatakpan ng mabangong Osmandos na ulan sa isang iglap. Nang panahong iyon, nangako rin siya sa kanyang mga kapatid na babae na kapag siya ay lumaki, bawat isa sa kanila ay bibigyan niya ng matamis na mabangong Osmandos shower. Ngunit ang magagandang panahon ay hindi nagtagal. Siya ay lumipat sa Pangzhou sa lalong madaling panahon, at ang kanyang orihinal na pangako ay naging walang laman na mga salita. Sa bakuran ng Pangzhou, nagtanim din si Jing Wenmao ng puno ng laurel. Sa tuwing ito ay namumulaklak, tanging si Jingzi ay napabuntong hininga ng mag-isa. Walang makakayanan. Young Master. Naisip ni Zhang Xiaoyu na nakatulala si Jingzi sa kanya. Umaalingaw-ngaw ang halimuyak ng mga bulaklak, emosyonal ang dalaga, at medyo naging mapang-akit ang boses. Agad na bumalik sa katinuan si Jingzi nang sumigaw siya. Nakaramdam siya ng kaunting lungkot sa kanyang puso, at hindi niya napansin ang alindog ng dalaga sa kanyang harapan. Tumingin siya sa mga taong nagkukumpulan sa malayo at mahinang sinabi. Halika, pumunta tayo at tingnan. Pagkasabi nun ay naglakad na siya palayo. Oh! Kinagat ni Zhang Xiaoyu ang kanyang labi, puno ng mga bituin ang mga mata, at sumunod na mabuti. Diretso sa harap kung saan nagkukumpulan ang mga tao, may hanay ng mahahabang mesa at upuan. Sa magkabilang gilid ng upuan, maraming tao ang nakaupo. Ang tanging taong kilala ni Jingzi ay si Emperor An, at ang dalawang binata na may mayayamang damit na nakaupo sa tabi niya ay medyo kamukha niya. Sila dapat ang Crown Prince at Prince Xiang. Dumating din si Su Jinping, ang prinsipe ng dinastiyang Jin, ngunit hindi man lang siya nakakuha ng upuan. Nakatayo siya tulad ni Jingzi, ngunit nakatayo siya sa likod ni Emperor An, mukhang miserable siya. Nakaupo sa kabilang side ang isang binata na sobrang kahanga-hanga din at maayos ang ayos, medyo mababa lang sa kanya. Nang makitang naglalabas siya ng masamang aura, dapat na siya ang ikatlong prinsipe ng Nanchi. Sa harap mismo ng karamihan, tatlong tao ang nakaupo.
Si Zhou Xining ay nasa gitna. Dalawang matandang lalaki ang nakaupo sa magkabilang gilid. Ang isa ay kamukha ni Song Jimao, at ang isa ay nakasuot ng opisyal na damit. Kahit na ang kanyang buhok at balbas ay kulay abo, ngunit puno ng momentum. Sa likod nila ay may screen. Naaninag sa liwanag ng kandila ang figure ng babaeng nasa likod niya sa screen. Ang figurang ito ay masyadong pamilyar kay Jingzi. Sino pa kaya ito maliban kay Su Mochin? Makalipas ang halos isang kapat ng isang oras, pumasok si Sui Shouyuren mula sa labas at bumulong ng ilang salita kay Emperor An. Tumango si Emperor An pagkatapos makinig, pagkatapos ay tumingin kay Zhou Xining at mahinang sinabi. Zhou Shiren, magsimula na tayo. Kabanata 166 na tatlong kompetisyon, unang update. Ang hardin ay puno ng mga tao at ang liwanag ng buwan ay makapal. Sa oras na ito, tumayo si Zhou Xining, sumulyap sa mga tao at malakas na sinabi, opisyal na nagsimula ang pulong ng tula. Ngayon ay kailangan kong troublemayan si Master Wang Yuan para i-host ito. Nang matapos siyang magsalita, narinig niya ang isang malambing na tunog na nagmumula sa kagubatan ng Osmandos. Sa tunog ng gusheng, naghiwa-hiwalay ang mga tao sa magkabilang panig upang bigyang daan ang landas. Sa kumpas ng musika, lumabas si Wang Yingqiu Shirin mula sa gitna ng karamihan. Kinurot ni Jingzi ang kanyang mga labi, iniisip na cool pa rin siya, at naglakas loob siyang magpakita ng mayabang sa harap ni Emperor An, karapat-dapat siyang maging mula sa Waxian Pavilion. Nang tumayo siya sa likod bahay, bahagyang kumerba ang mga mata ni Wang Yingqiu, at pagkatapos ay yumuko siya kay Emperor An at sinabing, salamat sa kamahalan sa iyong pagmamahal, muli kong inilagay ang Mid-Autumn Poetry Festival sa Waxian Garden. Yingqiu, salamat sa kamahalan. Pagkasabi nito ay yumuko siya at sumaludo. Pinigilan ni Andy. Ngayon isa lang ako sa maraming iskolar. Lahat tayo ay nagpapalitan ng mga tula, at hindi na kailangang magsagawa ng mga ordinaryong ritual. Tumango si Wang Yingqiu, at pagkatapos ay tumingin sa mga tao, kayong lahat na may talento ay narito ngayon upang tamasahin ang karangalan, na nakapagtataka sa akin. Sheng Hui, sinasaludo ni Yingqiu ang lahat sa ngalan ng Waxian Pavilion. Sa pakikinig sa kaakit-akit na boses ni Wang Yingqiu, ang mga mahuhusay na tao sa courtyard ay hindi napigil ang magsaya. Ngunit si Qi Junguang ay hindi tumitig kay Wang Yingqiu tulad ng iba, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog kay Zhou Xining, at iniisip pa rin niya, bakit hindi niya ito nakita noon. Kung hindi ko kayang pakasalan si Prinsesa Anguo, napakasarap na pakasalan siya pabalik. Kaya nagsimula akong mag-isip tungkol dito. Pagkatapos, tumayo si Wang Yingqiu at naging solemn na ang kanyang ekspresyon, ngayon, ipapaliwanag ni Yingqiu ang mga patakaran ng pulong ng tula ngayon sa lahat ng mahuhusay na tao. Pagkatapos ay nag-usap sila ng detalyado, at ang lahat ay nagsimulang magsalita pagkatapos makinig. Lumalabas na ang paligsahan sa tula na ito ay nahahati sa tatlong kompetisyon, at ang mga promosyon ay isinasagawa ng hiwalay. Ang unang kompetisyon ay ang pagbuo ng mga tula sa lugar para sa komento ng tatlong hukom, at ang nangungunang limang ay uusad sa susunod na round. Bilang karagdagan kay Zhou Xining, ang dalawa pang judge ay sina Hanlan University scholar Song Bian at Grand Tutor by Qing Yuan. Ang ikalawang round ay isang kompetisyon sa kaligrapya. Ang limang finalist ay sumulat ng kanilang sariling mga tula para sa komento ng tatlong hukom, at ang dalawang nangungunang ay sumulong. Ang unang dalawang kompetisyon ay naganap sa likod bahay at bulwagan ng Waxian Garden. Pagkatapos ng lahat, ang pagsulat ng tula ay nangangailangan ng masining na paglilihi, at ang paghanga sa kabilugan ng buwan sa walang laman na kagubatan ng Osmandos ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa higit pang inspirasyon. Upang magsulat ng kaligrapya, kailangan mo ng mga nakapirming mesa at upuan, panulat, tinta, papel at mga inkstone, lalo na sa gabi. Bagamat ang mga ilaw sa likod bahay ng Waxian Yuan ay maliwanag na naiilawan, ang mga ito ay hindi kasing ganda ng nasa loob ng bahay. Para sa huling round, ito ay isang word competition, at ang mga hurado ay hindi na si Zhou Xining at ang iba pa, kundi ang lahat ng mga iskolar at karaniwang tao sa Jingzhou. Siyempre, kung napakaraming tao ang papayagang sumali sa pagsusuri, hindi maaaring sa Waxian Garden ang venue. Sinasabing ang likod bahay ng Waxian Yuan ay itinayo malapit sa ilog. Ang ilog ay Yishui, na dumadaloy mula Jingzhou hanggang Gangnong. Karamihan sa mga lipunan ng tula sa Jiangling ay itinatag malapit sa tubig. Sila ay madalas na tinatawag na Yishui Poetry Society, upang makilala sila mula dito. Ang Jingzhou ay hindi nagdaos ng pulong ng tula sa Yishui River sa loob ng ilang taon, at sa pagkakataong ito ay itinuturing itong isang retro na kaganapan. Sa oras na ito, ang anim na malalaking bangka na orihinal na nakadaong sa pinakaabalang kalye ng Yishui River ay dahan-daang tumulak palayo sa pampang at nakarating sa pampang ng ilog sa likod bahay ng Waxian Garden, tahimik na naghihintay. Matapos sumakay sa bangka ang dalawang tao sa ikatlong kompetisyon, maaari silang lumikha ayon sa gusto nila. Ang kanilang mga tula ay binasa ng malakas ni Zhou Xining, na nakatayo sa bangka na umiikot sa lungsod. Alinmang tula ang tumanggap ng pinakamaraming papuri ang siyang magwawagi. Dahil hindi alam ng mga tao sa dalampasigan kung kaninong tula ang kanilang binibigkas, ang kompetisyong ito ang pinakamatamis.
Matapos ipaliwanag ni Wang Yingqiu ang mga patakaran ng kompetisyong ito, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang kompetisyong ito ay lampas sa imahinasyon ng karamihan ng mga tao. Pero medyo gumaan ang pakiramdam nila. Sa pagtitipon ng tula na ito, naroon ang mga pinakatalentadong tao sa Jingzhou, ang mga pinakatalentadong tao sa Yongzhou, ang ikatlong prinsipe ng Southern Shi, at isang young master na si Ako na hindi pa nila nakita ngunit narinig kung sino ang napakagaling. Ang yugto para sa mga taong ito na ipakita ang kanilang mga sarili ay para lamang mabuo ang mga numero. Sa pag-iisip tungkol dito, mas gumaan ang pakiramdam ko. Sa grupong ito ng mga tao, ang pinakamasayang tao ay si Qi Junhuang. Bago magsimula ang pulong ng tula, ang pinakakinabahala niya ay ang X-Factor na si Jingzi. Mula nang sumikat si Jingzi, 2 tula pa lang ang naisulat niya. Bakit hindi pa siya sumulat ng tula? Bagamat iisa ang pilosopiya ng mga tula, ibang-iba ang pagkakasulat. Binibigyang pansin ng mga tula ang masining na paglilihi at kawalan ng pidgel, habang ang mga tula ay nakatuon sa tula. Ang ilang mga tao ay sumusulat ng mahusay na mga tula, ngunit ang kanilang mga lyrics ay karaniwan, habang ang ilang mga tao ay kabaligtaran lamang. Sa kanyang opinyon, malamang na nasa parehong sitwasyon si Jingzi. Pero iba siya. Bata pa lang siya ay sumusulat na siya ng mga tula at liriko. Marunong siyang sumulat ng magandang tula pati na rin ng magandang tula. Kung ito ay isang lyrics competition, hindi siya nangangahas na sabihin na siya ay maaaring manalo, ngunit kung ito ay isang poetry competition, siya ay puno ng kumpiyansa. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi, "Kamahalan Emperador An, bago magsimula ang pulong ng tula, mayroon pa akong isa pang bagay na nais kong kumpirmahin. Ikatlong prinsipe, pakisabi sa akin. Kung kaya kong manalo sa pulong ng tula, ipapakasal mo talaga si Prinsesa Mo Chen." Hari ko. Sinadya ito ni Qi Junhuang sa harap ng napakaraming iskolar. Hanggat pumayag si Emperor An, hindi siya natatakot na babalikan ang kanyang salita sa hinaharap. Ang kumpiyansa sa mukha ni Qi Junhuang ay nagparamdam kay Emperor An ng krisis. Kumunot ang noo niya at sinabi sa malalim na boses, "Third Prince, huwag mong kalimutan na sinabi mo sa simula na unahin muna ang civility bago ang martial arts. Mas mabuting manalo ka muna sa digmaang sibil at pagkatapos ay pag-usapan." Then what if? Nanalo ba ako? Walang pakialam si Qi Junhuang na nagalit si Emperor An at patuloy na naging agresibo. Bakit ang pangatlong prinsipe ay napakakulit? Dahil ang aking ama ay nangako sa iyo, dapat niyang tuparin ang kanyang salita. Ngunit ang ikatlong prinsipe ay hindi dapat maging pabaya. Kung siya ay bumagsak sa parehong literary at martial arts na pagsusulit, ito ay magpapatawa sa mga tao. Sa oras na ito, sa likod ng screen, lumabas ang boses ni Su Mo-chan. Hindi na mula si Qi Junhuang pagkatapos marinig ito, ikinulong niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. "Salamat sa iyong pag-aalala, Prinsesa Mo-chen. Talagang mananalo ako ng malaking tagumpay at ikakasal ang prinsesa pabalik sa Southern Shi." Nako, napakawalanjiya ng asong ito. Ba! Dumura si Jingzi, sinumpa. Walang kinikilingan ang laway na ito, at dumiretso siya sa binata na naka-jacket sa harapan niya. Lumingon ang binata nang marinig niya ang sumpa ni Jingzi, at pagkatapos ay nakita niya ang isang subo ng malagkit na plema na tumatakbo patungo sa kanya. Nagulat ang young master, pero medyo maliksi siya. Sa sandaling igalaw niya ang kanyang mga hakbang, inikot niya ang kanyang katawan sa isang tabi at nagtago. Napahawak siya sa dibdib niya, gulat na gulat. Medyo napahiya si Jingzi at agad na nagsabi, "Young master, sorry talaga. Galit na galit ako. Mabuti ang ugali ng young master at hindi ito sineryoso, ayos lang, narinig ko ang kalokohang pangatlong prinsipe na iyon na nagsasalita at gusto ko siyang suklian." Tama. Ang young master ay prangka at nakakainggit. Ngumiti si Jingzi at nagtanong, "Hindi ka mukhang lokal sa iyong accent, tama?" Sa pagkakaroon ng higit sa isang buwan sa mundong ito, halos matukoy ni Jingzi ang pagkakaiba ng Jingzhou dialect at Yongzhou at Pangzhou dialect. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga salita, para sa accent ng young master sa harap ko, ay hindi tulad ng Jingzhou dialect, ngunit katulad ng dating bruhang nagngangalang Qiu Chen. "Young master, maganda ang iyong paningin. Taga Jingxi ako. I'm really from the same hometown as that witch." Ang Tungtian Palace ay nasa Jingxi, at taon-taon ay ginaganap ang mga martial arts competition sa pagitan ng iba't ibang sekta sa Jingxi. Ang Jingxi ay ang tanging lugar sa Angguo na binibigyang diin ang martial arts kaysa panitikan. Hindi katakatakang napakalakas niya ngayon. Kabanata 167 tahimik na kumatok si Leng Shuang sa mabangong Asmondas, pangalawang update. Dahil mayroon silang isang karaniwang libangan ang pagmumura sa ikatlong prinsipe ng Southern Shi, si Jingzi ay nakipagkasundo sa talentadong lalaking ito mula sa Jingxi, at tila pinagsisisihan nilang nakilala ang isa't isa ng huli na. Matapos magpalitan ng mga pangalan, nalaman ni Jingzi na ang kanyang pangalan ay Zhou Jiwei, at ang kanyang pamilya ay mula sa isang pamilyang scholar sa Jingxi. Sa kasamaang palad, hindi mahilig si Jingxi sa tula. Nanalo siya sa unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Competition sa Jingxi sa loob ng 5 magkakasunod na taon, at nakita niyang nakakainip ito. Kaya naman pumunta ako sa Jingzhou.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang dumating ako upang lumahok sa isang pulong ng tula, nakatagpo ako ng eksena ng provokasyon mula sa ikatlong prinsipe ng Southern Shi, at napuno ako ng galit. Matapos marinig ni Zhou Jiwei ang pangalan ni Jingzi, wala siyang masyadong reaksyon. Kung sinabihan siya ni Jingzi ng apelyido Jing, unang pangalan Ze, subtitle Akon, malamang na hindi siya magiging kalmado. Ang pagtatagpo ng tula ay nakatakdang maging pinakamapurol sa simula. Ang tunay na magagandang tula ay hindi maaaring mangyari. Karamihan sa mga mahuhusay na tao ay maghahanda ng isa o dalawang paboritong tula at pipili ng isa na ilalabas. Dahil ang mga nangungunang talento ay mas kumpiyansa sa kanilang katayuan, kadalasan ay naghihintay sila hanggang sa huling sandali bago ilabas ang kanilang malalaking galaw. Tiyak na ayaw ng iba na maging kanilang kumpye ng kanyan, kaya lahat sila ay lumalabas ng maaga upang magsulat ng mga tula. Wala pang magagandang tula sa panahong ito. Kung maaari kang tumayo mula sa mga mababang kalidad na tula at magkaroon ng magandang reputasyon at makaipon ng katanyagan, ang iyong karera sa hinaharap ay magiging mas maayos. Kaya't noong nag-uusap sina Jingzi at Zhou Jiwei, maraming tula ng mga tao ang lumabas na, ngunit lahat sila ay umiling matapos marinig ito. Ang talentadong lalaking ito sa Jingzhou ay tila walang iba kundi iyon. Mukhang hindi siya gaanong naiiba sa mga tao sa Jingxi. Pagkatapos sabihin iyon, nakita niya si Jingzi sa tabi niya at nagmamadaling nagpaliwanag, Kuya Jing, huwag kang magalit, sinasabi ko ang mga taong iyon. Ngumiti si Jingzi, ang mga mahuhusay na tao sa Jingzhou ay talagang hindi magaling. Ilang limerick lang ang alam nila. Kung gusto mong makita ko, maraming tanga sa Jingzhou. Kung magsusulat ako ng basta-basta, may isusulat ako tungkol sa Jingzhou. Si Zhou Jiwei at ang ikatlong prinsipe ng Nanxi ay parehong natalo. Kuya Jing, ito. Natigilan si Zhou Jiwei. Galing talaga ng walang awan na tao na pinagalitan pa ang sarili niya. At kapag ipinagmamalaki niya ang kanyang kahangahangang hindi kumukurap, siya nga ang kalaban niya. Kuya Zhou, sa totoo lang hindi ako taga Jingzhou. Matapos marinig ito, sina Zhou Jiwei at Jingzi ay nagkaroon ng isa pang karaniwang paksa, at nagsimula silang magreklamo tungkol sa mga mahuhusay na tao sa Jingzhou. Tumayo si Zhang Xiaoyo, medyo hindi makapagsalita. Ito ba ay isang taong may talento? Parang iba sa naisip ko. Tumingin si Qi Junguang sa karamihan. Dahil ang liwanag ng buwan ay hindi kasing liwanag ng araw, hindi niya nakita ang figure ni Jingzi. Sa halip, nakita niya sina Song Jimao at Chen Jianan na nakatayo sa harapan ng karamihan. Walang nagmamadali. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nakangising sinabi, ito ba ang lakas ng mga mahuhusay na tao sa Jingzhou? Kung gayon, medyo nabigo ako. Kumpara sa amin sa Southern Shi, tila walang pagkakaiba. Kay Emperor An, bahagyang nagbago ang mukha nang marinig ito. Pero wala siyang masabi para pabulaanan ito, dahil wala talaga sa paningin niya ang mga tulang sinulat ng mga tinaguriang mahuhusay na tao kanina. Maaaring sila ay katanggap-tanggap sa mga ordinaryong panahon, ngunit sa gayong engranding pulong ng tula, hindi pa rin sila sapat. Lalo na si Zhou Xining, na nakaupo sa gitna ng mesa ng mga hurado, ay hindi pa nakahawak ni isang stroke mula nang matapos ang pagpino ng tinta. Malinaw, wala sa mga tulang ito ang tumama sa kanya bilang karapat-dapat na eye record. Kaya't si Andy ay umubo ng 2 beses na may kaunting kawalang kasiyahan at sumulyap sa direksyon ni Song Jimao. Sa sobrang takot ni Chen Jianan ay hindi na siya nang ahas na magpareserba. Nang malapit na siyang lumaban, narinig niya ang isang boses na nagmumula sa likuran. Sasama ako. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sinabi ni Zhou Jiwei kay Jingzi, Brother Jing, hindi ko na matiis. At pagkatapos ay lumabas mula sa likuran ng karamihan sa pagmamayabang na paraan. Tamang-tama ang ugali ng batang ito. Tumingin si Jingzi sa likod ni Zhou Jiwei at naisip niya na hindi niya lang alam kung ano ang talento niya sa tula. Nang makita ni Emperor An na isang hindi pamilyar na mukha ang sumagip sa oras na ito, siya ay nalungkot at napakagaan ng loob sa parehong oras. Lalong lamambat ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Zhou Jiwei. Anong pangalan mo? Saan ka galing? Kamahalan, ako ay nasa Jingxi Zhou Jiwei. Nang marinig ang Jingxi, nagtawanan ang mga mahuhusay na tao sa ibaba. Bago matapos ang pakikinig ni Zhou Ji, mukha siyang nagtatampo at nginisyon, talagang nakakadismaya ang mga tula na isinulat ng mga mahuhusay na iskolar mula sa Jingzhou. Ang ikatlong prinsipe ng Southern Shi ay tumatawa lang. Hindi ako talentado, at nanalo ako ng ilang Jingxi poetry competitions. Lumapit siya upang ipakita ang kanyang kahihiyan, upang malaman ng ikatlong prinsipe ng Southern Shi na tayo sa Angwo ay hindi walang laman. Ang mga salitang ito ay parang dinamita, at ang mga tao ay agad na sumabog. May mga tao sa Jingxi na maaaring gumawa ng tula. Hindi mo ba naiintindihan ito? Paano magkakaroon ng isa o dalawang tao lamang sa isang lungsod? Haha, pupunta ako sa Jingxi kung may pagkakataon. Baka nakapikit ako. Ilang beses ba akong mananalo sa unang pwesto sa mga patimpalak ng tula? Natatakot ako na kung pumili ako ng random na tao sa lungsod at ipadala siya sa Jingxi, matatawag siyang talentadong tao, di ba? Ang diskriminasyon sa rehiyon ay palaging umiiral, lalo na sa Jingzhou at Jingxi. Lalo na ang mga taga-Jingxi ang nanguna sa diskriminasyon laban sa mga taga-Jingzhou.
Paano ito natitiis ng mga tinaguriang mahuhusay na tao? Natatawa ka sa bawat sinabi ko. Tumingin si Emperor An sa maingay na mga tao at sumigaw ng hindi nasisiyahan, tahimik. Zhou Jiwei, handa ka na ba? Bumalik sa kamahalan, handa ka na. Kung gayon, magsimula tayo. Oo. Lumapit si Zhou Jiwei sa maluwang na lugar sa harapan, nang hihinayang nilinggan niya ang karamihan at pagkatapos ay binasa ng malakas. Ang mga mabangong puno sa hardin ng engkanto ay puno ng mga uwak, at ang malamig na hamog na nagyelo ay tahimik na kumakatok sa mabangong osmandos. Ngayong gabi, kapag maliwanag ang buwan at lahat ay tumitingin sa paligid, iniisip ko kung sino ang nawawala sa mood ng taglagas. Malalaman mo kung maganda o hindi ang tulang ito, basahin mo na lang si Zhou Xining. Katatapos lang basahin ni Zhou Jiwei ang unang pangungusap. Si Zhou Xining, na matagal nang hindi nagsulat, ay nagliwanag sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagsimulang magtala. Sa palagay niya, ang tulang ito ay umabot na sa bagong antas. Tumango rin si Emperor An matapos itong marinig. Sa totoo lang, ang mga tula na isinulat ng talentadong lalaki ng Jinxi sa kanyang harapan ay nakadama ng malaking kasiyahan sa kanya. Sa unang ilang taon, ito ay higit pa sa sapat upang manalo sa unang lugar sa Jingzhou Mid-Autumn Poetry Festival. Okay. Hindi napigilan ni Andy ang purihin. Tumingin si Zhou Jiwei sa mga tao nang nakataas ang kanyang dibdib, at buong pagmamalaking sinabi, "Salamat, kamahalan." Tumigil sa pagsasalita si Qi Junwang. Inalis niya si Jing Zi, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumitaw ang isa pang X-factor, na nagdulot ng pananakit ng ulo. Sa sandaling ito, ang mga taong ang mga mukha ay lubhang nasasaktan ay malamang na isang grupo ng mga talento ng Jingzhou. Ngayon pa lang ay pinagtawanan na nila ang iba dahil hindi sila talento, pero may lumabas na tula at sinampal sila sa mukha. Kung hindi sila tinuturing na talento, sino sila? Para bang nabugbog ang talentadong lalaki na tapos nang gumawa ng tula, at nag-aapoy ang mukha sa sakit. Ang talentadong tao na hindi pa nakakagawa ng tula ay nag-isip tungkol sa kanyang sarili at hindi ng ahas na lumabas. Nang malaman ito ni Zhou Ji, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chen Jianan na dumating na ang kanyang pagkakataon. Lumabas siya sa karamihan, tumabi kay Zhou Jiwei, at iniuko ang kanyang mga kamay kay Emperor An, Chen Jianan sa Shayongzhou, magkita-kita tayo, kamahalan. Ikaw ba si Chen Jianan, na number 1 sa Wixi examination? Balik sa kamahalan, ako ito. Muling sumaludo si Chen Jianan at tumayo. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan at naliligo sa banayad na simoy ng hangin, labis akong nagmamalaki. Muli siyang tumingin kay Zhou Xining, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at kasakiman. Sa kasamaang palad, mabilis na nagsusulat si Zhou Xining at hindi niya iniangat ang ulo para tingnan siya. Ha, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas mamaya. Kabanata 168 walang buwan ngayong gabi, ikatlong update. Naramdaman ni Chen Jianan na pinalampas niya ang isang magandang pagkakataon. Sa simula ng pulong ng tula, hindi mainit ang lugar, at maging si Andy ay walang sigla. Kung siya ay nagpakita, kung gayon ang lahat ng papuri na hindi natanggap ni Zhou Ji ay dapat mula sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi masama, ang lugar ay umiinit na, at siya ay may tiwala na kahit na ang kanyang mga tula ay maaaring hindi mas mahusay kaysa kay Zhou Jiwei, ang mga ito ay hindi magiging mas masahol pa. Siyempre, hindi lang siya pumunta dito para magsulat ng mga tula. May ibang layunin siya ngayon. Siyempre, kailangan muna niyang magsulat ng mga tula. Sa oras na ito, umatras na si Zhou Jiwei at nawala sa karamihan, iniwan ang entablado kay Chen Jianan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagmuni-muni ng sandali, pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata, naglakad-lakad at nagbasa. Nami-miss kita sa hardin ng engkanto, at ang lahat ng bagay ay nakakaaliw. Kung walang buwan ngayong gabi, isang taon ang lilipas ng walang kabuluhan. Tulad ni Zhou Jiwei, sumulat si Chen Jianan ng A quatrain, ngunit ang una ay 7 character na quatrain, habang ang kanya ay isang 5 character quatrain. Bagaman ito ay maikli, ito ay mas makapangyarihan kaysa sa anupaman. Oo naman, pagkatapos marinig ang tulang ito, itinaas din ni Zhou Xining ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya. Tuwang-tuwa si Chen Jianan at mabilis na gumanti ng ngiti na sa tingin niya ay gwapo. Sa kasamaang palad, agad na ibinaba ni Zhou Xining ang kanyang ulo at hindi ito nakita. Bagaman walang panukala, dahil ito ay ang Mid-Autumn Poetry Festival, ang lahat ng mga tula ay nakasulat sa paligid ng buwan. Sa buong panahon, ang mga pagtitipon ng tula ay ginaganap sa iba't ibang bansa sa panahon ng Mid-Autumn Festival taon-taon. Nagkaroon ng hindi mabilang na mga tula tungkol sa pag-awit ng buwan, at ang mga salita ay karaniwang ginamit ng isang beses. Kaya naman, hindi madaling magpabago at magsulat ng mahuhusay na akda. Sa makatuwid, iyong mga nakaraang tula sa Beijing ang mga tula na isinulat ng mga mahuhusay na iskolar ng estado ay hindi kasiya siya. Sina Zhou Jiwei at Chen Jianan ay walang alinlangan na pinakamagaling sa kanila. Pagkatapos niyang basahin, pinuri rin ni Emperor An, hindi masama. Nagmamadaling sumaludo si Chen Jianan, salamat sa papuri, kamahalan. Ngunit nakaramdam siya ng kaunting pait sa kanyang puso, dahil sinabi lang ni Emperor An ang, mabuti, kay Zhou Jiwei,
ngunit, hindi masama, sa kanya. Malinaw sa isang sulyap kung alin ang malakas at alin ang mahina. Nilingan muli ni Emperor An si Zhou Xining at nagtanong, ilang tula na ang naisulat mo? Itong dalawa lang. Sagot ni Zhou Xining. Tumango si Emperor An. Mas gusto niya ang tula pagkatapos ng lahat. Sa sandaling ito, tila nakalimutan niya ang kanyang taya sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Tumingin siya kina Bai Qingyuan at Song Beiyan na tahimik at nagtanong, ano ang opinyon ni Bai Aiking sa dalawang tulang ito? Tumugon, kamahalan, marami ng tula tungkol sa paghanga sa buwan noong Mid-Autumn Festival mula noong sinaunang panahon, at hindi madaling isulat muli ang mga ito, kaya hindi nila lubos na kasalanan na ang mga mahuhusay na tao noon ay hindi makapagsulat ng mabubuting gawa. Matapos marinig ito, ang mga mahuhusay na tao sa ibaba ay mukhang nasasabik, at tumingin kay Bai Qingyuan na may pasasalamat na mga mata. Si Emperor An ay nanunuya sa kanyang puso, ang matandang ito ay marunong magwagi sa puso ng mga tao. Gayunpaman, si Mr. Zhou at Mr. Chen ay nakahanap ng bagong paraan, at ang dalawang quatrain na kanilang binubuo ay parehong mahusay. Ipinapakita nito na mayroong mga talento na magagamit sa buong bansa ng Dan, na talagang isang pagpapala sa iyong kamahalan. Tumango si Emperor An, nanunuya muli sa kanyang puso. Ang Bai Qingyuan na ito, na kadalasang nakikipag-away sa kanya sa korte, ay nagsimulang purihin muli sa harap ng napakaraming tao. Kaiyahiya ang kanyang pag-uugali sa dobleng pakikitungo. Pagkatapos ay tinanong niya si Song Beiyan, kung gayon, Bachelor of Song, mangyaring magkomento sa mga kalamangan at kahinaan ng dalawang tula na ito. Si Song Beiyan ay isang bachelor ng Hanlan Academy. Ang kanyang mga kasanayan sa tula ay hindi maihahambing kay Bai Qingyuan, at ang kanyang mga komento ay medyo profesional din. Sa mga tuntunin ng katatasan at counterpoint, ang tula ni Mr. Chen ay ang pinakamahusay. Tuwang-tuwa si Chen Jianan nang marinig niya ito. Pasasalamatan na sana niya si Song Beiyan nang marinig niyang binago ni Song Beiyan ang kanyang paksa, ngunit ang tulang ito ay masyadong makinis at maayos ang counterpoint. Mukhang hindi ito ginawa on the spot, mukhang inihanda ito ng maaga. Medyo natahimik si Chen Jianan. Naghanda siya ng mga tula ng maaga upang lumahok sa Mid-Autumn Poetry Festival. Isa itong unspoken rule na alam ng lahat. Mamaya, kanta. Beiyan. Ipinagpatuloy, ang masining na konsepto ng tula ni G. Zhou ay mas maganda. Binabalangkas nito ang tanawin ng likod na patio ng Waxian Garden, at ito ay binubuo sa lugar. Dapat ay mas maganda pa. Ang mga pagsusuri ay mas patas at propesyonal, at ang mga mahuhusay na tao sa ibaba ay hindi lamang para sa ikabubuhay. Kahit nagalit sila kay Zhou Jiwei, sumasang-ayon pa rin sila sa mga review ni Song Beiyan. Ngumiti si Andy at tumango. Hindi niya akalain na ang dalawang dayuhang talento na hindi pa niya narinig noon ay magkakaroon ng ganoong talino sa tula. Muli niyang sinulyapan si Qi Junguang at inisip kung masyado na ba siyang binigyan ng pansin noon. Bakit sa tingin mo ay sapat na ang 2 taong ito para talunin siya? Kaya't sinabi niya, ikatlong prinsipe, mapapansin mo ba ang mga tula ng ating dalawang mahuhusay na lalaki? Oo, ngunit kung sila lamang ang mga ito ay isang malaking pagkabigo para sa akin. Matapos marinig ang sinabi niya, nabigla si Emperor An. Dahil naglakas loob siyang magsalita ng ganito, mukhang sigurado na siya sa tagumpay. But he was quite dissatisfied, thinking na hindi pa siya nakakasulat ng kahit isang tula ay nagko-comment siya dito. Sino ang magagarantiya na ang mga tula na kanyang isinulat ay magiging mas mahusay kaysa sa mga tula ni na Zhou Jiwei at Chen Jianan? Agad niyang sinabi, ikatlong prinsipe, dahil mayroon kang ganoong tiwala, bakit hindi magsulat ng isang tula at bigyan natin ng respeto ito? Pagkatapos ay gagawa tayo ng sarili nating desisyon kung alin ang mas mahusay. Napangiti si Qi Junguang at hindi nagmamadaling sinabi, kamahalan Emperor An, makakagawa na ako ng mga tula mamaya, ngunit tayo ay mga panauhin mula sa malayo, kaya hindi tayo maaaring mauna. Sinulyapan niya ang mga tao at ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Song Jimao, siguro kung sino man sa inyong mga mahuhusay na tao ang maaaring magsulat ng mga tula. Kung hindi, kung gayon ay mapapahiya ako. Sa oras na ito, tumayo si Song Jimao. Song Jimao mula sa Jingzhou, mangyaring bigyan ako ng payo mula sa ikatlong prinsipe. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya si Zhou Xining, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay binasa ng malakas. Nakasandal sa rehas na malapit sa malamig na kalangitan, hindi ko masabi ang tungkol sa baso ng alak. Alam kong libu-libong milya ang layo, sinasabayan ng hangin at ulan ng buwan. Tulad ni Chen Jianan, pumili si Song Jimao ng 5 karakter na quatrain, ngunit sa mga tuntunin ng kalidad, makikita ng sinumang may matalinong mata na ang kalidad ng tulang ito ay mas malala kaysa kay Chen Jianan. Natural na napansin din ito ni Emperor An at nakasimangot. Kulubot. Buti na lang at hindi ako umasa sa kanya. Tungkol saan ang bagay na ito? Maging sina Zhou Jiwei at Chen Jianan ay hindi kasing husay ng isa't isa. Nag-aaral ba siya ng tula o natutulog sa katahimikan sa nakalipas na 3 taon? Sinasadya ba? Pagkatapos ay tumingin siya kina Bai Qingyuan at Song Jimao, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, magkomento, mahal kong mga kaibigan.
Si Song Baeyeon ang unang nagsalita, at hindi siya nagpakita ng awa dahil lang sa anak niya, katamtaman lang, walang kakaiba. Mahigpit na sinundan ni Bai Qingyuan, sa katunayan, kung ikukumpara sa mga tula ni na Zhou Gongzi at Chen Gongzi, hindi sila kasing galing ng iba, ngunit maaari pa rin silang ay ranggo na pangatlo sa pulong ng tula ngayon. Matalas ang mga komento, at kumbinsido pa rin ang lahat. Matapos marinig ito, si Sumou sa panig ni Emperor An ay lubos na nasiyahan kay Song Jimao, talagang nakinig siya sa akin at sadyang sumulat ng napakasamang tula sa harap ng kanyang ama. Sino ang nakakaalam kung ito ay sinadya o hindi? Alam ito ni Song Jimao. Mas magaling siyang magsulat ng lyrics kaysa tula. Para sa Mid-Autumn Poetry Festival na ito, espesyal siyang naghanda ng magandang tula para muling ipakita kay Zhou Xining. Ngunit sino ang nakakaalam sa pagkakataong ito? Ang mga alituntunin ng Poetry Club ay napakagulo kaya kailangan muna nilang magsulat ng mga tula. Hindi nakakagulat na hindi niya kayang makipagkumpetensya kay Chen Jianan. Kung tutuusin, noong nasa Waxian Garden siya ilang araw na ang nakalipas, si Chen Jianan ay sumulat lamang ng mga tula na nagpapakitang magaling siyang gumamit. Sariling pagkukulang sa tula. Ang mga merito ng iba ay dapat mawala. Kabanata 169, ang natitirang mga ulap ay umaapaw sa lamig, ika-4 na update. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Chi Junguang na matatalo si Song Jimao. Mayabang niyang sinulyapan muli ang mga tao, meron pa bang sumulat ng tula? Kung hindi, mapapahiya talaga ako. Nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan, at tila pinapuna ni Chi Junguang ang kanyang kayabangan, ngunit walang lumabas upang hamanin siya. Nang makita ang eksenang ito, napakasaya ni Chi Jun. Masyado yata akong nag-isip. Ang ako na iyon ay hindi isang mahusay na talento. 2 tula lang ang pinakamarami. Balita ko, hindi man lang siya naglakas loob na magpakita ng mukha kapag nagsusulat siya ng mga tula. Kung alam ko lang sana hindi ko na binanggit ang martial arts test. Gaano kahusay na magdesisyon na lamang ng kalalabasan sa isang laro. At si Andy, na nakaupo sa kabilang gilid, ay nababalisa din, ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Bakit hindi ka pa lumalabas? Hindi kaya kinuha niya ang gintong medalya na binigay niya at tumakas. Matapos isipin ang narinig niya kay Sumo Chen tungkol sa estilo ng pag-arte ni Jingzi, naramdaman niyang napakataas ng posibilidad na ito. Si Jingzi, na nagtatago sa likod ng karamihan, ay nakikipag-chat kay Zhou Jiwei. Kuya Zhou, hindi ko inaasahan na napakataas pala ng talento mo sa pagtutula. Haha, katamtaman lang pero walang problema na manalo laban sa ilang mahuhusay na tao mula sa Jingzhou. Wow, ang walang hiyang hitsura ni Brother Zhou ay kamukha ko. Kuya Jing, ipinagmamalaki ko. Zhou. Mahinhin na sumagot si Jiwei kung tutuusin, kayang isulat ni Jing Ziang, kahit anong talento ni Jingzhou. Ang 3 prinsipe ng Southern Shi ay nadurog lahat. Hindi niya talaga kayang ikumpara sa isang napakagandang lalaki. Pagkatapos magsalita, tumawa ng malakas ang dalawa, na umaakit ng mga mapang asar na tingin mula sa ilang mahuhusay na tao sa tabi nila, ngunit wala silang pakialam. Nang marinig si Chi Junguang na sumisigaw mula sa itaas, sinabi ni Zhou Jiwei, Brother Jing, bakit hindi ka umakyat at ipakita ang iyong mga kakayahan ngayon? Bawal magmadali. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang mga kamay at mahinahong sinabi, walang paraan para magpakita ang isang tulad ko. Ito na ang wakas. Pagkatapos ng pinsala, sesabog ang output. Ipapaalam ko sa 3 prinsipe ng Southern Chi na talagang gumawa siya ng katangahan. Lahat. Alam niya kung ano ang talento ni Jingzi, ngunit ang kanyang kakayahang magyabang ay alam ng lahat. Hindi pa kumbinsido. Nag-thumbs up siya, at pagkatapos ay sumigaw, ang galing ni Kuya Jing. Nakikita. Na walang tumanggap sa hamon, si Chi Junguang ay lumakad palabas ng buong pagmamayabang. Mukha siyang mayabang kaya hindi mapigilan ng mga tao na suntukin siya. Dahil lahat ng tao ay walang lakas ng loob na magsulat, susulat ako ng isa para makita ng lahat ng mahuhusay na tao sa anggo kung ano ang estilo ng ating pagsulat sa Southern Chi. Pagkatapos sabihin iyon, siya ay nagpabalik-balik sa open space, umiling-iling, mukhang cool na cool. Ang hitsura ng hari. Ang natitirang mga ulap ay puno ng lamig, at ang langit ay tahimik at ang buwan ay parang isang disk. Ang malungkot na anino ay hindi lumalaki ng maayos sa gabi, at ang hardin ng engkanto ay puno ng mga fairy laurels. Okay. Bagamat may taya siya, hindi napigilan ni Emperor An na magsabi pagkatapos niyang pakinggan ang tulang ito. Pagkatapos magsabi ng magandang salita, patuloy na ibinaba ni Zhou Xining ang kanyang ulo at seryosong nagsusulat. Nagkatinginan sina Bai Qingyuan at Song Baeyeon at tumingin sa likod. May kumikislap na liwanag sa kanilang mga mata, na mabilis na naglaho muli. Sa screen, medyo nababalisa si Guiji at Bamulong, Your Highness, bakit hindi lumalabas si Mr. Jing? Kinagat ni Sumo Chen ang kanyang labi at hindi tumugon, ngunit ang kanyang mga kamay ay naipit sa kanyang damit, at ang kanyang mga iniisip ay nanginginig na parang kandila. Bamantong hininga si Emperor An, ngunit sinunod pa rin ang mga patakaran at hiniling na magkomento sina Bai Qingyuan at Song Baeyeon. Napag-isipan niya na 4 na tula lang ang maaaring isulong ngayong gabi. Kung sila ay nireranggo, ang pinakamahusay ay si Chi Junguang, at ang pinakamasama ay si Chi Junguang.
Nangunguna si Song Jimao, at nasa gitna sina Zhou Jiwei at Chen Jianan. Sumang-ayon din si Zhou Xining sa resultang ito. Pagkatapos pakinggan ito, tumingin muli si Emperor An sa karamihan. Kalmado pa rin at walang nag-aaway. Nalungkot siya at the same time nakakagulat na galit. Anong ginagawa ng batang ito? Tila siya ay pagod, kumaway si Emperor An at tinawag si Wang Yingqiu upang hayaan siyang manguna sa pulong ng tula. Mga ginoo, mayroon bang sumusulat ng mga tula? Kung walang sinuman, ang promosyon ay magsisimula batay sa ranggo sa unang kompetisyon. Ang tanging sagot sa kanya ay ang bulong ng hangin. May iba pa ba? Tanong niya ulit. Kung walang tao, kung gayon. Sandali lang, andyan na ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, narinig niya ang isang pamilyar na boses na nagmumula sa karamihan ng tao sa dulo. Tumangala siya at nakita niya ang isang gwapong binata na naka-brocade. Lumayo siya sa karamihan at sumuray-suray na lumabas. Kinulat ni Wang Yingqiu ang kanyang mga labi at tumawa ng pipi, kailangan bang ganito ang hitsura ng taong ito sa bawat pagkakataon? Sa likod ng screen, biglang lumuwag ang katawan ni Sumo Chen, na kanina lang ay tense, bahagyang nagkibit balikat, at manipis ang boses. Ang bastos na ito. Ang ekspresyon ni Andy ay napalitan ng galit tungo sa tuwa, halika na lang. Tumingin si Zhou Jiwei sa likod ni Jing Zi, kusang humahanga sa kanya. Oo naman, ang galing pa rin ni Brother Jing. Itong alon, sinasabi ba niya ang tungkol sa pag-maximize ng damage at saka ang pagpapasabog ng output? Zhang Xiaoyu. Maraming mga iskolar ang naruroon, at napakaliit na bilang sa kanila ang nakakita kay Jing Zi, at higit pa sa pangalang akon lang ang narinig ko. Ngunit ang cool na hitsura at gwapong anyo ni Jing Zi ay umaakit pa rin sa inggit at selos ng maraming tao, at si Chen Jianan ay mas nagseselos. Ako ay. Nang magsalita si Jing Zi, tumingin siya sa direksyon ni Zhou Xining. Sa oras na ito, nakatingin sa kanya si Zhou Xining, muling tumibok ng mabilis ang kanyang puso tulad noong nasa gate siya ng Waxian Garden. Fangzhou, Jing Zi. Pop. Sa malutong na tunog, ang brush na nasa kamay ni Zhou Xining ay nahulog sa ink cartridge. Nagsaboy ng kaunting tinta at nabahira ng puting balabal na nyebe na nakalap sa kanyang katawan nang hindi man lang napansin. Zhou Shiren, okay ka lang. Nakita ni Song Beiyan sa tabi niya ang tinta na umaapaw at sinira ang tula na katatapos lang niyang isulat, kaya dali-dali niya itong pinaalala. Ayos lang. Tinawag ni Zhou Xining si Xiang Ji upang alisin ang papel, tinta, panulat at inkstone, at palitan ito ng bago. Pagkatapos ay sumulat siya ng galit na galit, ngunit wala dito ang kanyang isip. Dalawang salita lang ang tumatakbo sa isip niya. Zir. Per Jing pagkatapos magsalita ni Zi, hindi na siya tumingin kay Zhou Xining. Ngayon ang kanyang yugto. Gusto niyang mag-splash sa harap ng kanyang pangalawang kapatid na babae at patunayan na hindi siya pusa o aso na sumama sa kanya. Hindi ka ba kun? Tiningnan ni Qi Junguang si Jing Zi nang matagal at naramdaman niyang hindi niya aaminin ang kanyang pagkakamali, saan kaya may ibang lalaking napakagwapo. Kailangan mong maging low profile kapag naglalakbay sa mundo. Hindi ba normal na magkaroon ng maraming pangalan ng panulat? Nagulat si Qi Junguang. Posible bang ang pangalan ng panulat na A-kun ay nagsusulat lamang ng mga liriko, at ang iba pang mga pangalan ng panulat ay nagsusulat ng mga tula? Naging seryoso ang ekspresyon niya. Si Bai Qingyuan, na nasa tabi ni Zhou Xining, ay tumitig sa mukha ni Jing Zi ng matagal, nag-iisip. Nang makita ito, ngumiti si Emperor An at sinabing, Bai Ai King, parang pamilyar ba ito? Tumango si Bai Qingyuan, oo, kamahalan, halatang ikaw ang numero unong nakita ko siya sa unang pagkakataon, ngunit pakiramdam ko ay nakita ko na siya dati sa isang lugar. Haha, taga Fangzhou, pinangalan ng Jing. Fangzhou, pinangalan ng Jing. Itinaas ni Bai Qingyuan ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Pag-isipan mo, kamahalan, siya ba ay anak ni Jing Shangshu? Bago ibinaba si Jing Wenmao, siya ang ministro ng ministry ng mga tauhan, at tinawag pa rin siya ni Bai Qingyuan sa kanyang subconscious. Ngumiti si Andy at tumango. Matapos marinig ito, si Su Jinping, na nakatayo sa likuran niya, ay muling tumingin kay Jing Zi nang may malamig na mga mata. No wonder hindi ako komportable sa unang tingin ko sa kanya. Kaaway pala niya. Iyan ay magiging kawili-wili. Kabanata 170, pag-alis mula sa opisyal na posisyon, unang update. Ito, Mr. Jing, pwede na ba tayong magsimula? Sa katunayan, medyo komplikado din ang mood ni Wang Yingqiu. Maganda ang relasyon niya kay Qingqiu, kaya natural na alam niya ang tungkol sa karanasan ni Qingqiu sa buhay at ang relasyon niya sa pamilya Jing. Gayunpaman, ang lalaking nasa harapan niya ay talagang inapo ng pamilya Jing. Nakakalungkot lang nakakaalis lang ni Qingqiu sa Jingzhou. Kung nandoon siya, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Ang lahat ay dumating mula sa pagkabigla ng A-kun ay Jing Zi, at Jing Zi ay A-kun. Nang akala nila ay magsisimula na si Jing Zi sa pagsusulat ng mga tula, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakipagkamay siya at napakanatural na sinabi, hindi ako marunong magsulat. Ah, bakit hindi ko ito may sulat? Nagalit si Andy. Kung napakaraming tao ang wala, gusto niyang turuan ng personal si Jing Zi ng leksyon. Hiniling ko sa iyo na gawin ang maharlikang negosyo, at nanalo ka rin ng gintong medalya. Bakit mo ito ginagawa sa akin?
Malungkot na sinabi ni Jingzi, kamahalan, ang mga ordinaryong tao ay nangangailangan ng matapang na alak upang matulungan silang gumawa ng mga tula. Wala nang matapang na alak ngayon. Nakita ng ilan sa mga mahuhusay na tao na naruroon si Jingzi na umiinom ng matapang na alak at nagsusulat ng mga tula ng Chinkyu sa Waxian Garden. Himala, kumbinsido ako dito. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Emperor An at tinitigan siya, gustong makita kung anong gulo ang ay dudulot niya. Orihinal, ininom ko ang alak na tinimplahan ng pamilya Zhang, ngunit sino ang nakakaalam na ang pamilya Zhang ay selyado at kinuha ang alak, kaya hindi ko na ito maiinom. Doon ay isa pang talakayan sa mga tao sa ibaba, at malamang na mahulaan nila ito. Sa aba ng sinumang sumasamsam ng mga espiritu. Bahagyang sumimangot si Sumoo at tumingin sa gilid ni Su Jinping. Si Su Jinping ay mukhang naguguluhan din at paulit-ulit na umiling. Malinaw na hiniling kay Wu Yong na asikasuhin ang bagay, at si Jingzi ay nagpakita rin sa pulong ng tula, kaya dapat walang problema. Bakit may nangyari na naman? Alam ni Emperor An ang ibig sabihin ni Jingzi, at hindi siya mabibigo sa stall na ito. Sino ang nakumpiska ng Zhangja na alak? Bumalik sa kamahalan. Pagkatapos ay sumulyap si Jingzi kay Su Jinping, halos matakot siya sa puntong maiihi ang kanyang pantalon, at pagkatapos ay sinabi, Gobernador ng Jingzhou, Wu Yong. Matapos marinig ito, natigilan si Su Jinping. Nakahinga siya ng maluwag at tumingin kay Jingzi na may mas masamang tingin. Nasaan si Wu Yong? Kamahalan, si Magistrate Wu ay nasa labas ng hardin sa oras na ito, pinangungunahan ng mga ahente sa yaman upang mapanatili ang kaayusan. Si Sui Shouyuan, na nakatayo hindi kalayuan sa likuran ni Emperor An, ay humakbang pasulong at sumagot. Ipasok mo siya. Oo, kamahalan. Umalis si Sui Shouyuan. Matiim na pinandilatan ni Emperor An si Jingzi, na parang sinasabi sa kanya na may nagawa akong muli para sa iyo. Kung hindi ka manalo sa pulong ng tula, mag-ingat ka. Ulo. Lumingon si Jingzi sa isang tabi, wala akong nakita. Pagkatapos, ilang sandali, si Wu Yong, na mukhang nalilito, ay dinala ni Sui Shouyuan. Hindi niya talaga inaasahan na sa mga oras na ito, kasi simula pa lang ng pulong ng tula, at ilang tao ang nagdala sa kanya. Matapos tanungin si Sui Shouyuan sa lahat ng paraan, hindi niya ito sinabi, na lalong nagpabagabag sa kanya. Pagpasok sa likod na patio, nakita niya si Jingzi na nakatayo sa harapan ng karamihan, winuwagayway ang kanyang kamay at nakangiti sa kanya, na agad na gumaan ang pakiramdam. Nang makalapit siya, tuwang-tuwang bamulong si Jingzi sa kanya, Wu Jifu, ano ang sinabi ko? Pinapasok ba kita? Iniyuko ni Wu Yong ang kanyang kamay sa kanya, talagang makapangyarihan si Young Master A Kun. Nagpapasalamat si Wu. Gawin mo. Hindi sinira ni Jingzi ang kanyang pangako at hinayaan siyang makapasok sa Waxian Garden, kaya natural na kailangang magsabi ng magagandang bagay si Wu Yong. Bahala ka. Hindi naman maingay ang pag-uusap nilang dalawa, pero narinig pa rin ito ng mga mahuhusay na malapit sa kanila at mukhang kakaiba. Hindi sila tanga. Ngayon lang nagreklamo si Jingzi kay Wu Yong sa harap ni Emperor An. Halatang may balak siyang manligaw sa kanya, pero nagpasalamat si Wu Yong sa kanya. Nakakatuwa talaga. Inisip talaga ni Wu Yong na dinala siya ni Jingzi para lumahok sa pulong ng tula. Matapos makipag-usap kay Jingzi, handa siyang makisalamuha sa karamihan at matapat na kumilos bilang isang madla. Sa sandaling humakbang siya pasulong, pinagalitan siya ni Emperor An. Bold, sinong nagsabi sa'yong umalis ka? Si Wu Yong, na medyo naka-short-circuited, ay tumalikod at napagtantong si An Dishwan ang pumasok, kaya napatingin siya kay Jingzi na may kaunting inis. Hindi ko alam na ang kamahalan ang nag-anunsyo ng aking presensya. Kamahalan, patawarin mo ako. Tinatanong kita, bakit mo gustong agawin ang Zhangja liquor? Hindi makapaniwalang tumingin si Wu Yong kay Jingzi. Binigay ko, bakit ka pa nagreklamo? Tumugon. Kamahalan, nakatanggap din ng ulat ang iyong kamahalan, kaya tinatakan niya ang Zhang family liquor. Ngunit pagkatapos ng malinaw na investigasyon, hindi lang niya inalis ang harang sa alak, kundi bilang kabayaran, binigyan din niya si Mr. A Kun ng 2,000 tael ng pilak. Dahil hindi mo kung gagawin mo itong madali para sa akin, hindi rin ako magpapadali para sa iyo. Sumulyap si Emperor An kay Jingzi, totoo ba ang sinabi niya? Oo, kamahalan. Kung gayon, bakit mo sinasabing walang malakas na alak? Nako, masyadong nagmamadali si Magistrate Wu para i-seal ang sale. Bumangon ako pagkatapos matulog at ibinigay ito sa kanya. Nakalimutan. Parehong gustong tumalon ni na Emperor An at Wu Yong at bigyan siya ng malaking bibig, ngunit sino ang nakakaalam na ang sumunod na sinabi ni Jingzi, sa totoo lang, hindi gaanong gastos para mabayaran kami sa isang araw na pagkalugi, ngunit pinilit ni Magistrate Wu na ibigay ito, kaya wala akong pagpipilian kundi tanggapin ito. Pagkatapos ay nagbago ang paksa, pero masyado akong na-curious, bakit napakaraming pera ni Wu Jifu? Napakataas ba ng sweldo ng pagiging prefect? Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Wu Yong at pagkatapos ay nataranta. Hindi naman mataas ang sweldo ng prefect, ilang tael lang ng pilak sa isang buwan. Paano ipaliwanag ang pinagmulan nitong 2,000 tael ng pilak?
Bagamat karaniwang naiintindihan ito ng lahat ng tao, kung hahabulin siya ni Emperor An, malalagay siya sa problema. Oh, siya nga pala, nabalitaan ko na ang ama ni Wu Jifo ay ang ministro ng digmaan, na may mataas na opisyal na posisyon. Sa tingin ko ang pera na ito ay maaaring pag-aari niya. Sinabi ni Jing Zi na, paginhawahin, si Wu Yong. Hindi. Ang bagay na ito ay dulot niya at maaari lamang niyang sirain. Kung pati ang kanyang ama ay nasangkot, ang pamilya Wu ay talagang mapapahamak. Kung gayon, maaari mong ipaliwanag sa akin kung paano nanggaling ang 2,000 pilak na ito. Sa katunayan, hindi na gusto ni Emperor An si Wu Yong, ngunit alam din niya na ang pamilya Wu ay napakalapit kay Prinsipe Siang, at maaari silang magkaroon ng tulong dito. Ngunit kung igalaw niya ang kanyang buong katawan, walang ebidensya, at kahit bilang isang emperador, hindi siya maaaring hawakan. At binigyan siya ni Jing Zi ng pagkakataong ito, kaya natural na hindi niya ito palalampasan. Kamahalan. Tumingin si Wu Yong kay Emperor An, at pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Sumo. Nakita niyang nakatitig ito sa kanya, at saka umiling. Napabuntong hininga, tila nahulaan na niya ang kanyang kapalaran. Nakaluhod siya sa lupa, sumigaw, kamahalan, ako ay nagkasala. General Soy. Dito. Alisin siya sa kanyang opisyal na posisyon at dalhin siya sa bilangguan sa langit. Oo. Pagkatapos, pinangunahan ni Soy Shoyeren ang kanyang mga personal na gwardya. Hinawakan siya ni Wu Yong, na may makalupang mukha. Sa oras na ito, sinabi ni Emperor An sa malalim na boses, mayroon ka bang anumang pagtutol? Naturally, ang mga salitang ito ay hindi natugunan sa mga mahuhusay na tao sa ibaba. Sila ay mga scholar lamang at hindi makaimpluwensya sa pagdedesisyon ni Emperor An. Ama, ito ay isang foregone conclusion na si Wu Yong ay nakagawa ng katiwalian at binaluktot ang batas, at wala akong pagtutol. Sabi ni Prinsipe Sumoyan. Anak, wala rin akong tutol. Mahigpit na sumunod si Haring Siang Sumoo, ngunit ang kanyang puso ay napakapait. Isang bukas na lihim sa korte na ang pamilyang Wu ang kanyang pinagkakatiwalaan. Sa huling pagkakataon na insulto ng apo ni Wu Xianyong na si Lin Wanyao si Sumo Chen, ito ay dahil namagitan siya para kay Wu Xianyong kaya napanatili niya ang kanyang opisyal na posisyon. Ngunit sa pagkakataong ito si Wu Yong mismo ay nagsabi ng tungkol sa 2,000 tael ng pilak, at parehong nakuha ng tao at ng tao ang mga ninakaw na gamit, na walang iniwang puwang para sa awa. Napakasakit mawala ng isang general. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.